Maagang naulila sa magulang ang kambal na sina Anika at Andrew. Namatay ang kanilang ina matapos silang ipanganak. Ang ama naman nila ay hindi nila nakilala. Kaya mula noon, si Tito Potpot na nila ang nagpalaki sa kanila. Bunsong kapatid ng kanilang namayapang ina. Pangangalakal lang ang ikinabubuhay niya. Tulak-tulak ang kariton araw-araw habang naglilibot siya para maghanap ng mga pakikinabangan pang bagay mula sa tumpok ng mga basurang nadadaanan niya. Kasama rin niya sa paglilibot ang mga pamangkin habang nakasakay sa kariton na pinayungan lang niya para hindi mainitan at maulanan. Hindi man nakapag-aral, sinisiguro ng kanilang tiyuhin na maturuan sila ng magandang asal. Kahit wala silang alaala ng yumaong ina, tanging ang awit nito at ganda ng boses ang ipinamana sa mga anak. At ang talento ring ito ang magdadala sa kambal na lalaki at babae sa iba't ibang lugar upang kagiliwan ng mga tao. Pero saan nga ba dadalhin ang kanilang pag-awit ang dalawa? Lalo na ngayong 16 anyos na sila. Ito na nga ba ang katuparan ng kanilang pangarap? O ito ang wawasak sa pagkataong nila dahil sa mga tao sa paligid nilang hindi maitago ang inggit sa husay nila? Ano ang kinalaman ng Japanese national na presidente ng E-Twins Metal Industry sa kambal? At kasaganahan ba o pagdurusa ang dala nito sa kanila at sa tiyuhin nila? Narito na naman po si Mr. Hope at ang mga pambihirang kwentong buhay. Sa unang gabi ng Agosto, sa gitna ng malakas na ulan at taimtim na dasal, isinilang ang kambal na sina Anika at Andrew. Dalawang munting hininga, sabay na umiiyak at sabay na nagsimula ng buhay. Ngunit sa kabilang banda, isang hininga naman ang tumigil. Sa kanilang unang pag-iyak, kapalit naman ang huling hininga ng kanilang ina na si Elena. Dok, kumusta po ang mga pamangkin ko? Si Ate Elena po, kumusta? Nag-aalalang tanong ni Potpot. Sir, okay naman po ang kambal, malalakas pero ikinalulungkot ko po na hindi po nakayanan ni Ma'am. Sabi ng doktor sa malungkot na tono. Po, ano po ang nangyari sa ate ko? Kinakabahan na tanong ni Potpot at punong-puno ng pag-aalala. Habang nanganganak po ang pasyente, bigla po siyang kinumbulsyon. Isang indikasyon ng eclampsia. Pagkatapos noon, nag-seizure na siya. Ginawa naman po namin ng lahat pero hindi po niya kinaya. May naho na paliwanag ng doktor at sabay huminga ng malalim. Ligtas po ang kambal at malulusog sila pero ang kanilang ina ay hindi nakaligtas. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Mas lalong napahagulgol si Potpot matapos magpaliwanag ang doktor na kaharap niya. Halos mabasa na ang suot niyang damit dahil makailang beses niya nang pinupunas yon sa kanyang luha. Tinapik siya ng doktor sa kanyang balikat habang nakayuko siya at ang dalawang kamay niya ay nasa kanyang tuhod. Umalis na rin kaagad ang doktor matapos itong makausap. Naglakad siya ng dahan-dahan papalapit sa pinto ng delivery room at pinipilit na silipin ang kapatid. Sa gabing yun, nangako si Potpot sa atin niyang papalakihin ng maayos ang naiwang kambal nito habang nakasilip sa delivery room. Kahit maagang naulila sina Anika at Andrew sa kanilang mga magulang, hindi naman sila pinabayaan ng kanilang Tito Potpot. Hindi man nila nakilala ang kanilang ama, si Potpot na ang nagpalaki sa kambal. Siya ang bunsong kapatid ng kanilang yumaong ina at kahit wala siyang regular na trabaho, nangangalakal siya para maitaguyod sila. Sa kabila ng lahat, siya ang sandigan sa kanilang paglaki. Tulak-tulak niya ang kariton araw-araw, naglilibot siya para maghanap ng mga pakikinabangan pang bagay mula sa tumpok ng mga basurang nadadaanan niya. Kung suswertihin, sa basurahan na rin siya nakakahanap ng pantawid gutom nila ng mga kambal na pamangkin habang nakasakay sa kariton na pinayungan lang niya para hindi mainitan at maulanan. Ngayong araw, kasama niya muli ang kambal sa pangangalakal dahil wala rin naman siyang mapag-iiwanan sa kanila, lalo pa't 8 taong gulang pa lamang sila. Ayos lang ba kayo dyan? Tanong ni Potpot sa kambal habang tulak-tulak niya ang kariton. Opo. Masiglang sagot ni Anika. Talagang nag-e-enjoy kayo ha?
Nakangiting sambit ni Potpot. Sana may mahanap ulit tayong laruan. Sabi ni Andrew sa kanyang kapatid na nilalaro ang sirang manika. Meron dyan, paunahan ulit tayo makakita. Masayang sagot ni Anika. Sige ba? Game na sabi ni Andrew. Habang nilalakbay nila ang gilid ng kalsada at sa gitna ng init ng panahon, matyaga silang naghahanap ng pwede nilang mapakinabangan pa. Hindi pa ganun karami ang nakakalakal nila kahit ilang oras na silang naglilibot. Tito Potpot, ayun may nakita po ako malaking bote sa kulay green na gate. Masiglang sigaw ni Anika. O saan? Sa akin yun Wika ni Andrew. Huy, hindi sa akin yun. Ako unang nakakita Nakangusong sagot naman ni Anika. Tama na at baka mamaya mauwi yan sa away Andrew, halika at ikaw na ang kumuha ng bote. Ako na ang magkakalkal sa katabing basurahan. Anika, bantayan mo itong kariton Utos ni Potpot sa kanyang mga pamangkin. Sige po. Sagot ni Anika. Mabilis na tumalon pababa si Andrew mula sa kariton at napasigaw naman ito nang maramdaman niya ang init ng simento sa kanyang talampakan dahil medyo upod na rin ang tsinelas niya. Ay, aray, ang init! Sigaw nito habang hinahawakan ng paa. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Potpot sa kanya. Napahaso po yung talampakan ko sa init ng kalsada. Natatawang sagot ni Andrew sabay kamot sa kanyang ulo. Naku, nakuha mo pa talagang matawa Nakangiting sambit ni Potpot. Sige, kapag nakarami tayo ng kikitain ngayon, ibibili ko kayo ng bagong tsinelas ni Anika. Ayos! Salamat po, Tito Potpot. Gusto ko po yung Superman na tsinelas Masiglang wika ni Andrew habang naglalakad sila. Sige ba? Masayang sagot nito. Nang makabalik na sila sa kariton, naabutan nila si Anika na nakatakip ang ilong gamit ang isa niyang kamay at ang isang kamay naman niya ay nakatakip din sa ilong ng sira niyang manika. Bakit? Tanong ni Potpot habang nilalagay ang 5 pirasong dyaryo. Amoy na amoy po talaga ang basura. Sagot niya. Tito, pwede po ba kaming mag-mask katulad ng mga nurse? Aba, natatawang sambit ni Potpot. Parang gusto mo pa yata mag-costume kayo habang nangangalakal ka. Sige, bibilang ko kayo ng face mask mamaya, yung pang nurse. Yay! Ako si Nurse Anika. Tapos Andrew, ikaw si Dr. Kalakal. Nakangiting wika ni Anika. Ayoko nga, dahil ako si Agent Bote. Sagot ni Andrew at mabilis na kinuha ang stick sa kanilang kariton at kunwaring baril. Hanapin ko lahat ng bote dito sa barangay. Sige na, Nurse Anika at Agent Bote. Tara na at pupunta pa tayo sa paaralan. Natatawang sabi naman ni Potpot. Let's go! Masiglang sigaw ni Andrew. Mabilis na sumakay ulit si Andrew sa kanilang kariton bago ito itulak muli ng kanilang tiyuhin. Rinig na rinig ang kalansing na mga boteng nakolekta nila habang papunta sila sa paaralan. Habang naglilibot, napapakanta naman ang kambal. Ang madalas nilang kinakanta ay ang itinuro sa kanila ng Tito Potpot nila. Paborito daw ito kantahin ng kanilang ina. Sa bawat ginagawa, halata sa kambal na masaya sila at walang halong pagrereklamo. Makalipas ang ilang taon, nagpatuloy sa buhay sa pangangalakal ang kambal kasama ang Tito Potpot nila. Ngayong mga binata at dalaga na, sa edad na 16 na taong gulang, ganun pa rin ang kanilang kabuhayan. Araw-araw pa rin silang sumasama sa kanilang tiyuhin para maghanap ng mga pwede pang pagkakitaan at pakinabangan sa kalsada, partikular sa mga tambak ng basura. Ngayon ay mas ramdam na nilang kaya na nilang tumulong kay Potpot kahit sa maliit na bagay lang. 7:00 na naman, papasok na naman ang mga bata. Wika ni Anika habang pinapanood ang mga batang pumapasok sa paaralan. Pasensya na mga anak kung di ko man lang kayo maipasok sa paaralan kahit sa pampubliko. Hindi ko kinaya Malungkot na sambit ni Potpot. Huwag po kayong humingi ng sorry, Tito. Okay lang po yun. Natuto rin naman po kami kahit hindi po kami pumapasok sa paaralan. Nandiyan naman po kayo na gumagabay sa amin
Nakangiting sambit ni Anika. Tama po si Anika. Di lang naman po sa loob ng paaralan may natututunan eh. Kahit po dito sa kalsada meron din dahil kasama po namin kayo. Sabi ni Andrew. Naku, nakakatuwa naman. Maraming salamat sa inyo. Nagpipigil na iyak na wika ni Potpot. Labis ang tuwa ni Potpot sa mga sinabi ng kanyang mga pamangkin. Alam niya sa sarili niya na hindi siya perpekto. Isa lang siyang simpleng tao na kumakayod araw-araw, pero sa puso niya ay alam din niyang kahit hindi lumaki sa paaralan sina Anika at Andrew, may mga aral naman silang natutunan. Hindi nga lang mula sa guro o libro, kundi sa lansangan, sa ilalim ng araw at sa bawat pagtulak ng kariton. At sa mga aral na yun, nandyan ang tibay ng loob, respeto sa kapwa, at higit sa lahat, pagmamahal. Nagpatuloy sila sa kanilang paglilibot hanggang sa makakita silang muli ng pwede nilang makalakal na labis na ikinatuwa ni Anika. Tito, tingnan mo po ito, ang daming lata. Natutuwang wika ni Anika. Wow, ang dami niya na. 2 malaking plastic. Nakangiting sagot ni Andrew. Oo nga, akin at ilagay na natin dito sa kariton. Masiglang sambit ni Potpot. Nakakatuwa naman po at madami tayong nakalakal ngayon. Sabi ni Anika. Siguro nasa kalahating sako rin ang mga latang yun. Dahil din naman yun sa sobrang sipag nyo maghanap ng pwede nating ikalakal. Kung pagod na kayo, pwede na tayong umuwi. Total, nakarami na rin tayo eh. Ani Tito Potpot. Hindi po, okay lang po kami. Di ba, Andrew? Tanong ni Anika. Aba, oo naman. Masaya po kami sa ginagawa namin at nakakatulong din po kami sa inyo kahit papano. Nakangiting sagot ni Andrew. Salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Karne ang uulamin natin ngayon. Masayang sambit ni Potpot. Wow! Pero tito, okay lang po kami ni Anika kahit hindi po karne ang ulamin natin ngayon. Okay na po kami sa gulay. Nakangiting sambit ni Andrew. Basta akong bahala sa inyo. Masiglang sambit naman ni Potpot. Nagpatuloy ang tatlo sa pangangalakal habang nagtatawanan. Hindi halata sa kanila ang pagod, lalo na at masaya naman sila sa kanilang ginagawa. Simula pagkabata ng kambal, si Potpot lang ang gumagasto sa pangangailangan ng magkapatid dahil wala namang ibang naiwang guardian ng kambal. Kahit nahirap, hindi siya sumusuko para lang sa mga pamangkin niya. Isang araw, habang naglalakad, napansin ni Andrew ang matandang babaeng naglalakad at may mga bitbit. Mabilis siyang tumakbo para tulungan itong tumawid papunta sa kabilang kalsada. Nakakatuwa naman panoorin ang ginagawa ni Andrew. Wika ni Potpot sa sarili habang pinapanood ang ginagawa ng pamangkin. Kayo rin po ang nagturo sa amin kung paano tumulong at rumespeto sa kapwa, tito. Kaya kung may mabuting ginagawa po si Andrew, sa inyo po namin natutunan yun. Kayo po talaga ang dahilan kung bakit ganito kami makitungo sa ibang tao. Sabi ni Anika habang nakangiti. Masaya ako dahil hindi kayo nakalimot sa mga pangaral ko sa inyo. Tugon ni Potpot. Hanggang sa pagtanda po namin, lagi po naming bitbit yun. Sagot ni Anika. Ilang sandali lang din, lumapit na rin si Andrew na malawak ang ngiti. Magaan sa puso niya sa tuwing nakakatulong siya. Hindi man sila nakapag-aral, naturuan naman sila ng mabuting asal. Pagsapit ng gabi, habang nagliligpit ng pinagkainan si Andrew at tiyuhing si Potpot, si Anika naman ay nag-aayos ng karton sa loob ng kanilang kariton. Masaya silang nagkakantahan. Bata pa lang ang kambal ay madalas na rin nilang inaawit ang paboritong kantahin ng kanilang ina nung ito ay nabubuhay pa. Hindi maalis yun sa kambal dahil nakatatak na yun sa kanila. Masasabi talaga na hilig na nila ang pagkanta katulad ng kanilang ina. Alam nyo ba na ang kantang ito ay hindi sikat? Madalas awitin ito ni Ate Elena habang ipinagbubuntis niya kayo. Sa pagkakatanda ko, para raw ito sa tatay nyo. Kaya lang alam nyo naman, hindi ko siya nakilala. Sambit ni Tito Potpot nang matapos na ang kanilang kantahan. Ang ganda po ng lyrics ng kanta.
Parang tungkol po sa dalawang nagmamahala na tutulang lahat sa kanila. Nakangiting sambit ni Anika. Tama ka, Anika. Maganda nga talaga ang lyrics ng kanta. Parang yan na rin ang pamana sa inyo ng inyong ina bukod sa ganda ng mga boses nyo. Sabi ni Potpot. Napakagandang pamana. Masiglang sigaw ni Andrew. Nagtawa na naman sila at tinuloy na muli ang kanilang ginagawa. Wala silang permanenteng bahay, kaya ang kanilang kariton ang nagsisilbi nilang tahanan. Pero dahil tumatanda na sila at hindi kasya dun, naghanap sila ng pwesto kung saan sila pwedeng matulog. Pumaparada sila sa gilid ng kalsada at doon naglalatag sina Andrew at Potpot, habang si Anika naman ay sa loob ng kanilang kariton natutulog. Isang umaga, habang inaayos ni Anika ang bote sa kariton, napatanong siya bigla sa kanyang tiyuhin. Tito, kapag po ba tumanda na kami, kaya na po ba namin magpatayo ng tindahan para hindi na rin po natin kailangan maglibot sa iba't ibang barangay? Kasi alam ko po, napapagod na rin kayo. Oo naman, kaya kailangan pa rin natin magsipag at magtiyaga para maabot natin ang gusto natin o pangarap natin. Wala namang imposible dyan eh. Nakangiting sagot ni Potpot. Ako, gusto kong bumili ng malambot na unan para mas masarap na ang tulog ko. Masiglang singit na sabi naman ni Andrew. Nako, huwag ka mag-alala, Andrew. Makakabili rin tayo ng malambot at matambok na unan. Binigyan ng matamis ng ngiti ni Potpot si Andrew. Tiwala lang po. Sambit ni Anika habang nakangiti. Alam kong mahirap ang buhay natin ngayon, pero alam kong mababago natin yan. Siguro hindi pa ngayon, pero malapit na. Makakamit din natin ang gusto natin. Ani Potpot sabay tapik sa balikat ng kambal. Kaya po yan, masiglang sabi ni Andrew. Kaya! Natatawang sagot ni Potpot. Oh, teka, bago tayo magsimula sa pangangalakal para magkaroon pa tayo ng lakas, kumanta tayo. Practice na rin natin to. Ayan na naman si Tito. Nakangiting sabi ni Anika habang inaabot nito ang malaking plastik sa kanyang tiyuhin. Mula pagmulat pa lang ng mga mata ko kaninang umaga, kumakanta na ako eh. Oo nga po, Tito, totoo yun. At saka feeling ko mas una pa akong natutong kumanta kaysa magsalita eh. Natatawang sambit ni Andrew habang bitbit ang isang plastik ng bote. At saka Tito, kayo naman po nagturo sa amin na kumanta kaya kabisado na rin po namin. Halos araw-araw na rin po namin kinakanta ang tinuro niyong madalas kantahin ni Mama eh. Ani Anika. Nako, baka matalo nyo na nga ako sa pagkanta katulad ng nanay nyo. Ang boses nyo talaga ang puhunan dyan. Sa daming kalakal na bitbit natin araw-araw, yang talento nyo pa rin ang mas espesyal. Naniniwala pa rin po ba kayo, Tito, na may mararating kami sa pagkanta namin? Nagtatakang tanong ni Andrew. Oo naman, bakit hindi? Hindi naman kailangan ng mamahaling mikropono o malaking entablado para marinig. Basta maramdaman nyo ang kinakanta nyo, panalo na. Ang boses parang kalakal yan na kailangan paunlarin kahit sabihin pang kaya nyo na at alam nyo na. Malay nyo, baka yung pagkanta nyo pang mag-ahon sa inyo balang araw. Makakaahon po tayo. Sagot ni Anika. Inakbayan niya ang kanilang tiyuhin at binigyan ito ng matamis na ngiti. Isang araw, habang busy ang kanilang tiyuhin sa pangangalakal at ang dalawang kambal naman ay naghaharutan habang nakasakay sa kariton at inaayos sa mga pwede nilang pakinabangan at pwede pa nilang ibenta sa junk shop, nauwi naman sila sa kantahan. Sa sobrang ganda ng boses ng kambal, may isang babae na napadaan sa kanila at naghulog ng perang papel sa isa sa mga lata na inaayos nila sa tapat ng kariton. Anika, tignan mo ito. Sambit ni Andrew habang kinakalabit si Anika na nasa tabi lang niya nang mapansin ang laman ng lata. Ano yan? Pera? Hindi makapaniwalang tanong ni Anika sa kapatid. Oo. Masiglang sagot ni Andrew habang bumababa mula sa kariton. Hala, paano nagkaroon ng pera dyan?
Nagtatakang tanong ni Anika habang kinukuha ang lata na inaabot sa kanya ni Andrew. Sa tingin ko, hinulog nung ali. Ayun oh, yung dumaan kanina. Lakas loob na sagot ni Andrew. Tito, tingnan mo po oh. Naghulog po yung ali sa lata. Natutuwang sambit ni Anika. Talaga? Mukhang nagustuhan din niya ang pagkanta nyo. Masayang sagot ni Potpot. Paano kaya kung pagkakitaan natin tong pagkanta natin, Anika? Tingnan mo, sa pagkanta lang natin may natanggap tayong pera. Wika ni Andrew at hinihintay ang sagot ng kapatid. Oo, magandang ang ideya yan. Mas makakatulong pa tayo kay Tito Potpot. Masiglang sagot ni Anika. Ano po sa tingin nyo, Tito? Kung gusto niyong kumanta at pagkakitaan yan, pwede naman. Suportado ko kayo. Nakangiting sagot ni Potpot. Ayos! Ngumiti ng malawak si Andrew. Pero dapat makahanap din tayo ng magandang pwesto. Wika ni Anika. Doon tayo sa mataong lugar para marami ang makakarinig sa atin. Sabi naman ni Andrew. Pwede naman kayong kumanta sa tapat ng plaza. Madaming taong dumadaan dun at sigurado ko na agad kayong mapapansin. Sambit ni Potpot habang naglalakad papalapit sa kanilang kariton. Wala man tayong magamit na gadget para sa tugtog, alam kong sapat na ang boses natin para mapasaya ang makakarinig sa atin. Wika naman ni Andrew. Tama ka dyan. Boses lang natin, okay na kaya paniguradong kaya natin yun. Masiglang pagsang-ayo ni Anika. Ayan, bilib talaga ako sa inyong magkapatid. Kaya niyo yan! Binigyan ni Potpot ang kambal na matamis ng ngiti at suporta sa kanilang nais na gawin. Kinabukasan, pagkatapos nilang mga lakal sa umaga, oras na para kumanta sa tapat ng plaza. Gaya ng napag-usapan nila kahapon. Naganap sila ng magandang pwesto sa harap ng plaza. Nang makahanap na, inilagay ni Andrew ang isang tamang laking lata sa harap nila at handa na silang magsimula. Kinakabahan ako. Wika ni Anika. Huwag kang kabahan, kaya natin to. Isipin natin na para din to sa kinabukasan natin. Sagot ni Andrew sabay hawak sa balikat ng kapatid. Tumango naman si Anika. Oo, kaya natin to. Anika, Andrew, okay na ba kayo? Tanong ni Potpot. Opo, Sagot ni Anika at ngumiti ng malawak. O sige, dito lang ako sa gilid ha. Sisimulan na po namin, Tito. Sagot ni Andrew. Tumango na lamang si Potpot habang nakangiti at saka pumwesto sa gilid sa hindi kalayuan. Wala silang anumang gamit kaya nag-akapela na lang sila sa paborito nilang kanta. Sa pagkanta nila, hindi sila nabigo ng unti-unti na silang nakakatawag ng pansin mula sa mga namamasyal sa plaza. Madami na rin ang naguhulog ng pera sa kanilang lata na pawang ikinatuwa naman nila kaya mas lalo silang ginanahan sa pagkanta. Napansin na rin nila na pinalilibutan na rin sila ng mga nanonood. Madami na rin nagre-request sa kanila na mag-duet at agad naman na pinaunlakan ng magkapatid. Binigyan sila ng mga manonood ng palakpak at may kasama pang hiyawan na hindi inaasahan ng kambal na mangyayari. Hindi napansin ng magkapatid na ginabi na pala sila sa plaza dahil na rin sa pagkalibang sa pagkanta. Kahit sila mismo ay naaaliw na rin sa mga nanonood sa kanila, lalo kapag nakikita nilang masaya ang mga ito habang nakikinig sa pagsasalita nilang magkapatid sa pagkanta. Mukhang marami-rami tayong kinita ngayong gabi. Masayang sabi ni Anika habang nakatingin sa lata ng pauwi na sila. Oo nga eh, hindi ko inaasahan na madaming manonood sa atin at halos lahat sa kanila naghulog ng pera dyan sa lata. Nakangiting sagot ni Andrew. Huwag na kayong magtaka. Sino bang hindi matutuwa sa inyo? Sa ganda pa lang ng boses nyo panalo na. Sambit naman ni Potpot sabay akbay niya sa dalawang pamangkin. Salamat po sa tiwala, Tito. Nakangiting wika ni Anika. Oo naman, sobrang laki ng tiwala ko sa inyo. At lagi ako nakasuporta sa inyo, asahan nyo yan.
Sambit ng kanilang tito. Salamat po. Mabilis na niyakap ni Anika ang kanilang tiyuhin kaya yumakap na rin si Andrew. "Sali ako!" Sigaw nito. Sa kinita nila ng gabing yon, ay halos katumbas na nito ang isang linggo nilang kinikita sa simpleng pamamalimos kasama pa ang kita ng Tito Potpot nila sa pangangalakal. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy nila ang kanilang pagkanta sa kanilang pwesto sa plaza. May mga araw na malakas ang kanilang kita at may mga araw din naman na barya lang. Pero kontento na ang kambal dahil kahit papano, mas nakakatulong na sila sa tiyuhin nila ngayon kasabay ang pagbibigay aliw sa mga nakakarinig sa maganda nilang tinig. Minsan nakakaranas din naman sila na hinahabol sila ng mga tanod para paalisin sa plaza dahil bawal daw ang kanilang ginagawa. Ilang araw din na nag-uulan. Pero ngayon, maganda ang gabi na bumungad sa magkapatid kahit basa pa ang kalsada dahil halos katatapos lang umulan. Pagdating nila sa plaza, napansin nilang kakaunti lang ang tao. Pero kahit ganon, hindi sila nawala ng pag-asa. Tahimik lang silang naghanda. Sa gilid naman, nakaupo sa bangketa ang kanilang tiyuhin. Tahimik na nakamasid at nakasuporta. Walang masyadong tao pero okay lang. Ituloy lang natin. Wika ni Anika habang tumitingin sa kanilang paligid. "Oo naman, baka maya-maya lang din dumami na rin ang tao." Sagot naman ni Andrew sabay turo sa matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan at pinapanood sila. "Tignan mo, may isa na kaagad na handang makinig." Sabi nga nila hanggat may isang taong nanonood o nakikinig sa'yo, ituloy mo lang. Ani Anika, patuloy lang tayo na wag mawala ng pag-asa. Sagot naman ni Andrew. Tumango si Anika at ngumiti. O siya, sige. At simulan na natin ang pagkanta. Sa kanilang pagkanta, parang may kung anong magnet ang kanilang boses dahil unti-unting dumarami ang nanonood sa kanila na halos mapalibutan ulit ang magkapatid. Ramdam na ramdam ng mga manonood ang bawat bitiw nila ng titik ng kanta. Sinabayan pa ng lamig ng kanilang boses, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang naaaliw na makinig sa kanila. Pagkatapos nilang mag-duet na magkapatid, agad nagsimula muli ang palakpakan mula sa mga taong nanonood sa kanila. Ilang sandali lang din, may isang bading na tingin nila ay hindi nalalayo sa edad ng kanilang Tito Potpot ang lumapit sa kanila na manghang-mangha sa boses nila. Hello sa inyo. Pasensya na pero istorbohin ko lang kayo saglit. Malambing na sambit ng bading sa magkapatid na agad naman nilang nilingon. Napatayo kaagad si Potpot nang makita niyang nilapitan ng mga pamangkin niya. Kalmado ito pero alertong nakatingin sa kambal. Ano po yun? Nauutal na tanong ni Andrew. Ngumiti ng matamis ang bading. Ang galing ninyo. Wala kayong gitara, mikropono o anumang instrumento pero ramdam na ramdam ko ang pagkanta nyo. Napahawak pa ito sa dibdib na hindi maipagkakaila ang pagkahumaling sa ganda ng mga tinig ni na Anika at Andrew. Ay, maraming salamat po. Nakangiting wika ni Andrew. Excuse me po, ano pong kailangan nyo? Ako po yung tito ng kambal. May naho na sambit ni Potpot nang makalapit na ito sa kanila. Ay, hello po sir. Magandang gabi. Ako po si Leo Reyes. Isa po akong coordinator sa gaganapin pong fundraising event po para sa mga may sakit na cancer. Pagpapakilala nito kay Potpot. Tumango naman si Potpot at hinihintay pa ang sasabihin ng bading sa kanya. Gusto ko po sana na alukin ang mga pamangkin nyo na kumanta at mag-intermission sa kabilang bayan kung saan po gaganapin ang fundraising event. Libre po ang pagkain at pamasahe papunta po ron. At syempre, babayaran namin ang kanilang serbisyo. Nakangiting paliwanag ng bading sa kanila. Gusto ko rin po kasi na mas marami pang makarinig ng boses nila. Napatingin kaagad ang magkapatid sa kanilang tiyuhin. Halata sa kanilang mga mukha ang tuwa. Tumingin din si Potpot sa dalawa at nagpahiwatig na sila ang magdesisyon kung tatanggapin ba nila ang alok sa kanila ng kausap. Kung ano po ang magiging desisyon ng kambal, susuportahan ko po. Sambit ni Potpot. Sige po, tinatanggap po namin. Masayang sagot ni Anika.
Masigla namang tumangutango si Andrew habang nakatingin sa bading na kumausap sa kanila. Labis na ikinatuwa ng bading ang kanilang desisyon. Napangiti naman kaagad si Potpot nang makita ang pagkasabik ng mga pamangkin na tanggapin ang alok sa kanila. Ay, maraming salamat po sa pagtanggap ng alok ko. Huwag po kayong mag-alala dahil sigurado ko pagkatapos ng event na yon, mas lalo kayong makikilala. Nakangiting sambit nito. Matapos ang pag-uusap, halos hindi naman mapigilan ng kambal na itago ang kanilang pagkasabik at pagkatuwa. Mas nabigyan sila ng pag-asa ng gabing yon. Nang dumating ang gabi ng fundraising event sa kabilang bayan, pinatunayan ng kambal na karapat-dapat ang ginawang pagkuha sa kanila para magtanghal sa harap ng mga bisita nito. Hindi rin napahiya si Leo sa lahat ng mga nanonood dahil personal niyang nasaksihan kung paano pinalakpakan ng mga tao ang kambal at halos hindi rin magkandamayaw ang mga ito sa pagtili. May ilan pang ang lumapit sa kanila para magbigay ng papuri. Habang si Potpot naman, masayang nakamasid sa tagumpay na tinamo ng mga pamangkin ng gabing yon. Ilang sandali lang din, may lumapit sa kanilang babae na may hawak na clipboard. Hello, magandang gabi. Masiglang bati ng babae sa kambal. Magandang gabi rin po. Nakangiting sagot ni Anika. Hello po. Sagot ni Andrew. Pwede ko ba kayong makausap sandali? O baka may manager kayo? Nakangiting wika ng babae. Nandito rin po yung tito namin. Sagot ni Andrew. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makausap? Tanong uli ng babae. Sige po, tatawagin ko lang po. Sabi ni Andrew sabay takbo ng mabilis kay Potpot. Ilang sandali lang din, bumalik si Andrew na kasama na ang kanilang tiyuhin. Binigyan ng matamis ng ngiti ng babae si Potpot kaya ganun na rin ang ginawa nito. Magandang gabi po. Ano po ang atin? Tanong ni Potpot. Hello sir, ako nga po pala si Joyce. Isa po akong volunteer ng isang charity po para sa mga bata. Meron po kasi kaming event na gaganapin sa Sabado. Isang feeding program po para po sa mga street kids sa Tondo. Simple lang naman po yung event pero gusto rin po sana namin na may kaunting performance. Kung okay lang po sa inyo, iimbitahan ko po sana mga pamangkin nyo para sila po ang mag-perform sa darating na event namin. Kalmadong paliwanag ng babae. Ay, pwede naman po. Magandang oportunidad din po yan para sa mga pamangkin ko. Nakangiting sagot ni Potpot. Ay opo sir, pinahanga po nila ako kanina sa pagkanta nila, kaya hindi ako nagdalawang isip na lapitan sila ngayon. Wika pa ng babae. Maraming salamat po. Nakangiting sambit ni Anika. Ay, maraming salamat din sa inyo. Ibibigay ko na lang po sa inyo ang contact details ko ha. Sabi ng babae sabay kalkal niya sa kanyang bag. Pasensya na po pero wala po kasi akong cellphone. Tugon ni Potpot sa nahihiyang tono. Ay, ganun po ba? Mahinang sabi ng babae. Sige, ganito na lang po. Sa Sabado po ng umaga, mga 7 a.m. po, magkita na lang po tayo dito sa Barangay Plaza. Sige po. Gano'n na lang po ang gawin natin. Ani Potpot. Okay po, thank you po ulit. Kita-kita na lang po tayo sa Sabado ha. Masiglang sabi ng babae. Nang makaalis na to, hindi mapigilan ni na Andrew at Anika na maghawakan ng kamay at tumalon-talon sa tuwa. Hindi nila inakalang may lalapit sa kanila agad matapos lang ng kanilang performance. Pero hindi pa man tuluyang humuhupa ang kasiyahan, may isa pa uling lumapit na may panibagong imbitasyon para sa isa na namang charity event. At mula noon, tila hindi na ito tumigil. Sunod-sunod ang mga imbitasyon sa kanila. Ang bawat alok, tinatanggap nila ng buong puso. Hindi lang dahil masaya silang makakakanta, kundi dahil alam nilang may saysay ang ginagawa nila. Nang gabing yon, ramdam na nila na ito na ang simula ng unti-unting pagbabago ng kanilang buhay. Hindi nila inakalang doon pala magsisimula ang tuloy-tuloy na pagbabago sa buhay nila. Para sa kanila, higit pa ito sa simpleng pagtatanghal. Isa itong pagkakataon na maiparinig ang boses nila, hindi lang sa musika, kundi sa pagtulong at sa bawat entabladong tinatapakan nila
Alam nilang may halaga ang bawat nota at himig na pinapakawalan nila kasama na rin ang kwento ng kanta. Isang gabi, nasa loob sila ng isang malaking venue para sa charity event ng isang steel company para sa kanilang mga scholar. Naimbitahan ng kambal doon para kumanta. Madami ng mga tao sa loob at nagkakaroon na rin ng konting kasiyahan habang sina Anika at Andrew ay nakaupo sa isang gilid habang pinagmamasdan ang mga tao sa kanilang paligid. Nasaan ba si Tito Potpot? Nag-aalalang tanong ni Anika kay Andrew. Ang sabi niya, pupunta raw siya saglit sa nag-ooperate ng sound para ibigay ang kakantay natin. Sagot nito. Bakit wala pa siya? Tanong ulit ni Anika. Bakit pa parang hindi ka mapakali dyan? Nagtatakang tanong ni Andrew. Kasi nga hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong gabi. Mamaya hindi pala nila magustuhan yung performance natin. Tapos pagtawanan pa tayo. Nag-aalalang sagot ni Anika. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Basta masaya tayo sa ginagawa natin. Okay na tayo dun, di ba? Pampalakas loob na sambit ni Andrew. Tayo pa ba? Ilang beses na rin natin tong ginagawa eh. Tumango na lamang si Anika at ngumiti ng kaunti. Doble ang kaba niya sa event na ito dahil kumpara sa mga nagdaang imbitasyon sa kanila, di hamak na mas matao ngayon at mas magarbo din ang venue. Hindi maipagkakailang malaking kumpanya nga ang may hawak ng charity event. Oh, okay na ha. Naayos ko na ang kakantahin nyo. Nakangiting sabi ni Potpot pagbalik niya sa mga pamangkin. Tito, si Anika po kinakabahan. Bungad na sambit ni Andrew. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ni Potpot sabay lingon kay Anika. Ano nangyayari sa'yo? Kinakabahan po ako eh. Matipid na sagot nito. Ngayon ka pa ba kakabahan? Hindi naman ito ang first time niyong kumanta sa harap ng maraming tao. Ani Potpot sabay akbay sa pamangkin. Ewan ko po ba? Mahinang sabi ni Anika. Okay lang yan. Masasanay ka rin. Pagpapalakas ng loob ng tsuhin sa kanya. Oo nga, Anika. Basta mag-enjoy ka lang. Sambit ni Andrew. Ay, sana nga. Di bale, mawawala rin siguro to. Sagot ni Anika at ngumiti. Oo naman, kaya relax ka lang. Hinga ng malalim. Saka magdasal ka. Kita mo, mamaya lang, wala na yan. Sabi uli sa kanya ni Potpot. Makalipas ang ilang minuto, saka naman dumating ang general manager ng sikat na kumpanya, ang E-Twins Company na si Jeric Fernandez. Inimbitahan lang ito ng kaibigan nitong sekretary sa kumpanya. Ayaw talaga sana nitong magpunta dahil abala rin sa trabaho. Pero dahil mapilit ang kaibigan, napa-oo na lang siya rito. 15 minutes lang ako dito ha. I just need to show face. I have back-to-back meetings tomorrow. Pinagbigyan lang kita. Kalmadong sambit nito nang salubungin ng kaibigan. Sinagot lang siya nito ng matipid ng ngiti. Pero maya-maya ay bumulong din na magtatagal pa siya ng kaunti para maabutan ng mga magpe-perform. Habang naghihintay silang magsimula ang event, inilibot muna siya ng kaibigan sa buong venue. Si Potpot naman at ang dalawa niyang pamangkin ay naghihintay lang ng go signal kung anong oras kakanta ang kambal. Hindi lang sila magpe-perform sa event na yon dahil meron pang ibang inimbitahan ng coordinators bukod sa kanila. Sa paglingon-lingon ni Andrew, napansin niya ang ibang performer sa gilid sa hindi kalayuan na sinusubukan ng mikropono. Kaya mabilis niyang niyaya si Anika. Anika, tara, subukan na rin natin yung mga mikropono habang hindi pa tayo kumakanta. Ha? Pwede ba yun? Nagtatakang tanong ng kapatid sa kanya. Oo naman, tignan mo yung iba oh. Nagtetest na rin sila ng mga mikropono. Wika ni Andrew. Oh sige, tara. Sagot ni Anika. Bumalik din kayo kaagad ha. Baka maya-maya lang magsisimula ng event. Paalala ni Potpot sa kanila. Opo. Sagot naman ni Andrew. Mabilis na tumayo ang kambal sa kanilang kinauupuan. Masigla silang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng ibang performer. Sabik na maki-soundcheck. Pero ang inaakala nilang maayos at matagumpay na pag-check sa gagamiting mikropono ay nauwi sa panghihina ng loob. Hindi nila akalain na lalayuan sila ng mga ito at para bang may panghuhusga sa mga tingin.
Pinili na lang nilang wag yun masyadong pansinin, ngunit nang magtanong sila sa nag-ooperate ng sound system kung maaari silang makisoundcheck, mabilis silang tinanggihan at sinabing para sa mga VIP performers lang ang pagsa-soundcheck. Napayuko na lang ang kambal, halatang nasaktan pero pinili pa rin nilang umiti. Okay lang yun, Andrew. Sambit ni Anika sabay ngiti nito at tinapik-tapik ang balikat ng kapatid. Oo naman, sanay naman tayo sa walang soundcheck, di ba? Kumakanta nga tayo sa kalye at plaza na walang mikropono at tugtog eh. Sagot ni Andrew. Oh, bakit ang bilis nyo naman? Nagtatakang bungad na tanong ng kanilang tiyuhin. Di po kami pinayagang mag-soundcheck eh. Sagot ni Andrew. Ha? Bakit daw? Para lang daw po yun sa mga VIP performers. Pero okay lang po yun. Nakangiting sabi ni Andrew. Ganun ba? Hayaan nyo na. Sagot naman ni Potpot. Opo naman, Tito. Kami pa ba? Masiglang wika ni Anika. Ramdam ng kambal sa ibang performer na hindi sila welcome sa mga ito. Kaya hindi rin nila maiwasan na mailang. Dahil dito, bumaba din ang kumpiyansa nila sa sarili. Kaya tahimik na lang silang naupo sa isang tabi na halos hindi makatingin sa paligid nang biglang may lumapit na batang babae. Nakangiti ito at may bitbit na maliit na bag. Sinabi nito sa kambal na nakita sila nito noon na kumakanta sa plaza. Bibo rin itong pinuri ang kambal sa galingan ng mga ito sa pagkanta noon. Dito nagkatinginan ng kambal at sabay na napangiti. Sa simpleng papuri ng bata, nawala agad ang bigat sa kanilang dibdib. Muli silang nabuhayan ng loob habang nakangiting pinapanood ang batang naglalakad palayo. Ang sarap talaga sa pakiramdam na pinupuri ka. Nakangiting sambit ni Anika. Oo nga eh, kahit may mga taong ayaw sa atin, meron din namang hindi maitago ang paghanga sa talento natin. Wika ni Andrew. Ituloy nyo lang, hanggat may naniniwala sa inyo, huwag kayong susuko. Hayaan nyo ang iba kung hindi maganda ang pakikitungo nila, pero huwag na huwag nyong kalilimutan ang mga itinuro ko sa inyo. Paalala ni Potpot. Opo naman, Tito. Makakaasa po kayo. Sagot ni Anika. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang event. Isa sa mga VIP performers ang unang umakyat sa entablado at nagbigay ng isang makisig na opening number. Matapos yun, isa-isa nang tinawag ang mga susunod na performers. Pagdating ng oras ng kambal, dahan-dahan silang umakyat sa stage. Pinakilala sila ng host, ngunit tahimik ang paligid. Walang palakpakan at walang reaksyon mula sa mga manonood. Lahat ay nakatingin lang sa kanila na para bang may halong pagdududa. Walang nakakakilala kina Andrew at Anika sa loob ng venue, maliban sa batang babae na lumapit sa kanila kanina. Habang inaayos nila ang mikropono, nagsimula ng magbulungan ang ilan sa mga manonood. May mga nagkakatinginan at nagtatanong sa isa't isa kung marunong nga ba talaga ang dalawang batang ito na tila hindi sanay sa malaking entablado. Napatingin silang dalawa sa kanilang tiyuhin bago sila nagsimulang kumanta. Ang unang linya ay mahina, ngunit malinaw. Puno ng emosyon ang pag-awit ng kambal na para bang direktang nakikipag-usap sa puso ng mga nakikinig. Ang mga matang nakamasid sa kanila na kanina lang ay puno ng pagdududa, ngayon ay hindi na maalis ang tingin sa kanila dahil sa paghanga. Sa simpleng tugtog at taus-pusong pagkanta, napatunayan ng kambal na hindi kailangan ng pangalan o kasikatan para mapahanga ang mga tao, dahil sapat na ang tunay na talento at taus-pusong paglalahad nito. Samantala, mula sa hindi kalayo ang mesa, nakaupo si Jeric. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kinukutkot na cellphone nang marinig na nito ang tinig ng kambal. Napahinto ito sa ginagawa at napatingin sa kambal na kumakanta sa entablado. Agad nitong napansin na hindi pilit ang boses ng dalawa at para lang silang nagkukwento. Malinaw ang pagkakabigkas ng bawat nota at ramdamang nais iparating ng kanta.
Hindi mapigilan ni Jeric na unti-unting mapangiti habang pinakikinggan ang talento na magkapatid. Sa bawat segundo na lumilipas, lalo siyang namamangha. Sa husay ng kambal, tuluyan na nilang napukaw ang damdamin ng mga manonood at nakuha ang atensyon ng mga ito. Grabe, ang huhusay nila. Wika ni Jeric sa sarili habang tutok na tutok sa magkapatid. Sino kaya sila? Gusto ko silang makilala. Dugtong pa nito. Kung kanina ay gusto na nitong umuwi, ngayon mas pinili na nitong tapusin ang pagtatanghal ng kambal. Bala kasi nitong abangan at kausapin ang dalawa bago umalis. Nang matapos na ang kanta ng kambal, kaagad na tumayo si Jeric para abangan ng mga ito sa gilid na malapit sa stage. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung saan ito pupunta at agad naman niyang sinabi ang pakay niya sa dalawang magkapatid. Napuno ng palakpak at hiyawan sa loob ng venue, dahilan na ikinatuwa ng kambal kaya hindi nila maiwasang umiti ng matamis habang nakatingin sa mga taong nanonood sa kanila. Patuloy na pinapanood ni Jeric ang kambal hanggang sa tuluyan na nga silang bumaba ng stage. Hello, ang gagaling ninyo ah. Nakangiting puri ni Jeric nang makalapit na ito sa kambal. Hello po, maraming salamat po. Masiglang tugon ni Anika. Anong pangalan yung dalawa? Malambing niyang tanong. Ako po si Anika. At ako naman po si Andrew. Ang ganda ng boses nyo. Palis na nga sana ako kanina pero nung narinig ko ang boses nyo parang hindi ko na mailakad ang mga paa ko. Natatawang biro ni Jeric sa mga bata. Maraming salamat po at nagustuhan niyo po ang pag-awit namin magkapatid. Nakangiting wika ni Andrew. Walang anuman. Sa totoo lang kami dapat na magpasalamat sa inyo. Hindi lang kasi kayo umawit eh. Nagkwento kayo. Ramdam yung puso sa bawat nota. Ibang klase ang binigay niyong performance. Hindi lang entertainment, kundi inspirasyon. Nakangiting tugon ni Jeric. Thank you po, sir. Hindi po namin inakala na darating kami sa ganito. Dati po kasi masaya na kami kahit may isang tumigil at nakinig sa amin sa kalsada. Sabi ni Anika. Oo nga po. Minsan umaasa lang kami na may maghulog ng barya. Ngayon po ang daming palakpak. Hindi po namin ito makakalimutan. Wika naman ni Andrew. Ang gaan lang din po sa pakiramdam kapag naririnig ang boses namin. Hindi lang po sa tenga kundi pati na rin po sa puso. Nakangiting sambit ni Anika. Kita nyo naman at umaawit na kayo sa entablado. Saan nyo natutunan ang pag-awit? Interesadong tanong ni Jeric sa magkapatid. Sa tito po namin, siya po ang nagturo sa aming kumanta, lalo na po ang madalas na kinakanta ng nanay namin. Diretsyong tanong ni Anika. Mukhang nasa lahi nyo talaga ang pagkanta ah. Sabi ni Jeric sabay ngiti. Sinong kasama nyo ngayon? Gusto ko sana kayong imbitahan para sa event din namin eh. Dagdag nito. Kasama po namin si tito. Mabilis na sagot ni Andrew. Ayun po siya yung nakatayo po na nakakulay brown. Pwede ba natin siyang puntahan? Tanong ni Jeric. Sige po. Masiglang sagot ni Andrew. Nauna nang naglakad si Andrew na sinundan naman ni Anika at ni Jeric. Agad na napatingin si Potpot kay Jeric nang mapansin niyang kasama ito ng mga pamangkin niya. Kapansin-pansin ang saya ng kambal habang papalapit sila sa kanilang tiyuhin. Kaagad na inabot ni Jeric ang kamay niya kay Potpot upang makipagkamay kaya mabilis ding inilahad nito ang kamay niya. Good evening po sir. Ako nga po pala si Jeric Hernandez. Isa po akong General Manager sa E-Twins Metal Industry. Nagustuhan ko po ang pagtatanghal ng mga pamangkin nyo sa entablado. Sa totoo lang, naghahanap din po talaga ako ng magagaling na performers para sa company event namin. Bungad at diretsyong sambit ni Jeric. Andrew, ibig sabihin ba nito aawit tayo ulit sa event? Kinikilig na tanong ni Anika. Oo, ang saya. Masiglang sagot ni Andrew sa kapatid. Sige po, wala pong problema. Ayan nga po ang gusto ng mga pamangkin ko eh. Hilig po talaga nila ang pag-awit. Nakangiting sagot ni Potpot. Halata nga po eh, pero talaga po. Gulat at masayang sambit ni Jeric. Salamat po sir, napakalaking bagay po nito. Sigurado ako magugustuhan din po sila ng mga empleyado namin sa kumpanya.
Wala pong anuman. Mag-e-enjoy din naman po ang kambal. Nakangiting sagot ni Potpot. O sige, maganda na lang po sila ng magandang lineup ng mga awitin dahil darating din po kasi ang president ng kumpanya na manggagaling pa po ng Japan. Mas damihan po nila ang mga love songs na lineup ha. Tagalog man o English. Paborito po kasi ng presidente. Bili ni Jeric. Sige po, makakaasa po kayo. Sagot naman ni Potpot. Kailan po gaganapin? Tanong ni Andrew. Oo nga pala, hindi ko nasabi kung kailan. Natatawang sagot ni Jeric. Sa Thursday. Itong Thursday po? Yes, 8 p.m. ang simula ng event pero dapat 7:30 o mas maaga ng konti. Dapat nasa venue na kayo nun. Gaganapin po ito sa hotel na katabi lang po ng E-Twins Company. Tugon ni Jeric sabay ngiti ng malawak. Salamat po ulit. Kita-kita na lang po tayo nun. Masayang tugon ni Anika. Maraming salamat ulit mga bata. At sa inyo rin po sir. Salamat. Masiglang sabi ni Jeric. Excited na akong marinig muli ang pag-awit nyo. Sisiguraduhin po namin na magugustuhan po ninyo ulit ang awitin namin. Sambit ni Andrew. Oo naman. O sige alis na ako. Kita na lang tayo sa Thursday. Pagpapaalam ni Jeric. Sige po. Wika ni Anika. Babay po. Paalam naman ni Andrew. Ilang minuto lang din matapos ang pag-awit nila, kumain sila sandali at umalis na rin sila sa venue. Hindi pa rin nila mapigilan ang kanilang ngiti. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalala. Ang naiwan lang ay ang tuwa sa kanilang puso at mahigpit na yakap ng hangin ng gabi. Nasa likod nila si Potpot na masayang masaya para sa mga pamangkin. Alam nyo, sobrang tuwa ko kasi naririnig na maraming tao ang boses ninyo. Mga awiting galing sa puso at sa hirap. Wika ni Potpot. Masaya rin po kami, Tito. Kasi kahit paano po, may pambili na rin po tayo ng mga makakain natin. Hindi na rin po tayo nagbababad sa ilalim ng araw. Sambit ni Anika. Dahil yun sa inyo, mga anak. Simple lang ang gabi, pero bitbit nila ang liwanag. Liwanag ng pag-asa, ng talento, at ng simula ng mas magandang bukas. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makakapagtanghal sila sa entablado ng pinakamalaking event ng isang pribadong kumpanya. Madalas ay sa mga charity event lang sila umaawit. Hindi rin bariyang ibabayad sa kanila sa pagkakataong ito na sapat na para sa kanilang tatlong magtsutsuhin na umupa ng disenteng kwarto at hindi na tumira sa kariton sa kalsada. Subalit walang kaalam-alam ang magkapatid na may hahad lang sa kanilang mga pangarap. Si Ingrid na empleyado rin ng E-Twins Metal Industry. Narinig niya ang pag-invite sa kanila ng general manager at hindi niya ito nagustuhan. Kaya tumaas sa mga kilay nito nang marinig yun. Kinabukasan, nang pumasok ito sa kanyang trabaho, agad niyang pinuntahan ang kaibigan niyang bading na si Alex. Hoy sis, may sasabihin ako sa'yo. Pagtawag ni Alex. Ay ano na naman yan? Ang aga-aga may chismox ka. Pero base sa itsura mo naiinis ka. Sagot ni Alex sa kanya. Ay talagang naiinis ako kagabi pa. Bulalas ni Ingrid. Bakit nga? Nagtatakang tanong ni Alex. Hindi ba pumunta kami sa event ng steel company? Nakita ko dun si Sir Jeric. Ha? Ano namang ginagawa dun ni Sir? Nakakunot na noong tanong ni Alex. Teka lang kasi, patapusin mo muna ako. Inis na sagot ni Ingrid. Ay, oo na, sige na, go. Nandun nga si Sir Jeric at sa pagkakaalam ko, may kaibigan siya na nasa mismong event din. Kilala mo naman si Sir Jeric, diba? Ayaw niya sayangin ang oras niya. Pero nandun siya ha. Siguro para na rin maglibang dahil sobrang busy siya. O tapos, anong point mo doon? Ito na nga. Nagtaka ako nung nakita ko siyang tumayo sa gilid at inaabangan niyang bumaba yung dalawang bata sa stage na parang kambal. Tapos ayun, kinausap niya kaya sa sobrang pagtataka ko, lumipat ako sa isang table at pinakinggan ang usapan nila. Kwento ni Ingrid. Narinig ko na ini-invite niya ang kambal na yun para kumanta sa launching ng bagong product ng company. Dagdag pa nito. Ano? Hindi ba ikaw ang laging pinagpe-perform kapag may event tayo? Gulat at nagtatakang tanong ni Alex. Yun na nga nakakainis talaga.
Sagot ni Ingrid habang magkasalubong ang mga kilay niya. Ang laking kawalan nun sa akin. Eh di hindi mo na naman mabibigay ang mga luho ng boyfriend mong tambay. Natatawang sambit ni Alex. Sinabi mo pa, lalo na magbe-birthday na siya sa linggo. Nag-iisip pa naman ako ng ireregalo sa kanya. Tapos hindi pala ako ang isasalang nila sa event. Inis na wika ni Ingrid. Eh di kausapin mo na lang si Sir Jeric. Baka sakaling magbago pang isip niya. Payo ni Alex. Sa tingin mo ba magbabago pa? Nagtatakang tanong ni Ingrid. O bakit hindi? Gustong-gusto rin naman niya ang pag-aawit mo, no? Siyempre, kung makikiusap ka sa kanya, baka maaari niya pang bawiin ang pag-invite niya sa kambal na sinasabi mo. Paliwanag ng kaibigang Bading. Pero nahihiya rin kasi ako makipag-usap kay Sir Jeric. Sambit naman ni Ingrid. Eh bakit naman? Taas kilay na tanong ni Alex. Unahin mo pa bang hiya mo kaysa sa pangangailangan mo? Eh kasi mukhang decided na talaga siya eh. Ano ka ba? At least sinubukan mo, di ba? Inis na sambit ni Alex. Oo na, sige na nga. Hintayin ko na lang dumating si Sir Jeric. Nayayamot na tugon ni Ingrid. Halos isang buwan na ring umaasa si Ingrid na siya pa rin ang kukunin para umawit sa event nila, kaya ganun na lamang ang pagkadismaya niya. Nasanay kasi ito na siya ang laging tinatawag para umawit. Tuwing may event sila, siya ang laging naiisip. Kaya nang malaman niyang may event ulit, akala niya ay siya pa rin ang kakanta. Nung narinig niya ang usapan ni na Jeric at ng kambal, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Masakit yun sa part niya dahil lubos siyang umasa. Ilang minuto lang ang lumipas, napansin niya kaagad ang general manager na naglalakad papunta sa opisina niya, kaya naman biglang napatayo si Ingrid sa kinauupuan niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ng general manager. Nahihiya man siyang kausapin ito, ngunit dahil sa kagustuhan niyang umawit sa kanilang event, nilakasan niya ang loob niya. Pagdating niya sa tapat ng pinto, saglit siyang napatingin sa kaibigan. Agad namang sumenya si Alex sa kanya na pumasok na siya. Huminga muna ng malalim si Ingrid bago humakbang papasok. Hello po sir, good morning po. Masiglang bati ni Ingrid at halata ang pagkahiya. Good morning, anong sa atin? Diretsyong tanong nito habang hindi tumitingin sa kausap. Kukumustahin ko lang po sana yung event natin sa Thursday. Okay na po ba ang lahat? Inosenteng tanong niya. Yes, okay na. Ongoing na at kaka-finalize lang ng program. Sagot ni Jeric at ngumiti ng matamis. Mabuti naman po sir kung ganun. Nahihiyang sagot ni Ingrid. By the way Ingrid, di muna ikaw ang kakanta sa event ha. May iba na akong nakuha. Gusto ko kasi na bago naman na mag-perform dahil sobrang espesyal ng event natin. Alam mo namang darating din ang president ng kumpanya. Direktang wika niya habang nakatingin ng diretsyo kay Ingrid. Pasensya ka na ha? Okay lang po yun sir. Mas maganda nga po siguro kung iba naman ang kakanta. Nauutal na sagot ni Ingrid. Ngumiti ng matamis si Jeric sa kanya. Salamat sa pangunawa. Wika niya habang nakangiti. Oh, may tatanong ka pa? Wala na po sir. Gusto ko lang po talagang malaman yung status ng event natin. Pilit na ngumiti ito. Sige po, start na po ulit ako sa pagtatrabaho. Pasensya na po sa abala, sir. Have a good day po. Sige, ikaw din. Matipid na sagot ni Jeric. Nagsimula na ulit maglakad si Ingrid para lumabas na sa opisina ni Jeric. Mas lalo siyang nadismaya at wala man lang siyang nagawa. Ang binabalak niyang pagsabi na siya na lamang ang kakanta ulit, hindi niya na naituloy dahil sa pananalita pa lang ni Jeric, alam niyang buo na ang desisyon nito na iba na ang kakanta sa kanilang event. Inunahan siya ng sagot na ayaw niyang marinig. Para sa kanya, mas masakit kapag nauna ang sagot kesa sa tanong na matagal niya nang iniipon sa loob niya. Tuluyan ang lumabas si Ingrid sa opisina ng marahan. Hindi siya nagmadali, ngunit hindi rin siya tumigil. Hinawakan niya pasaglit ang doorknob bago tuluyang bumitaw. Nakakailang hakbang pa lang siya, agad na siyang napansin ni Alex kaya mabilis niya itong pinuntahan at hinila papunta sa kanilang pwesto. Oh, anong nangyari? Interesadong bungad na tanong nito. Ayun,
Hindi talaga ako ang kakanta. Nayayamot na sagot nito. Seryoso ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Alex. Ikaw naman ang laging kumakanta. Bakit biglang hindi na ikaw? Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong meron sa kambal na yun at mas pinili sila ni Sir Jerry kesa sa akin. Naiinis niyang tugon. Sino ba kasi ang kambal na yan? Sikat ba sila o ano? Kunot nooling tanong ni Alex. Wala akong idea. Sandaling tahimik si Ingrid. Pero, kilala mo ako, Alex. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yon. Anong plano mo? Interesadong tanong ni Alex. Gagawa ko ng paraan para ako pa rin ang kakanta sa event. Madiin na tugon ni Ingrid. Hindi basta-basta susuko si Ingrid. Hindi siya papayag na may ibang kakanta para sa event nila, lalo na at siya naman ang laging kumakanta para sa kanilang kumpanya. Sa puso niya, may apoy na naglalagablab. Isang paninindigan na ipaglalaban ang kanyang karapatan. Alam niyang hindi yun matatapos sa isang simpleng pagtanggap. Sa likod ng ngiti niya, may mga planong binubuo para sa kambal. Sa kabilang banda, abala na rin sa paghahanda sina Potpot at ang kambal para sa lineup na binilin sa kanila ni Jeric. Habang tinatapos nila yon, hindi nawawala ang tawanan at kulitan. Sa kabila ng kasiyahan, seryoso pa rin silang sinisiguro na magiging maayos ang pag-awit nila para sa isang pribadong kumpanya. Bago pa man dumating ang event, kung ano-ano na ang ipinagkalat ni Ingrid sa kanilang opisina tungkol sa kakanta sa paparating na launching nila para sa bagong produkto. Siniraan na niya ang kambal at ipinagkalat din na pulubi lang ang mga ito dahil nung araw na nakumpirma niyang hindi siya ang aawit sa kanilang event, agad siyang nagpaimbestiga tungkol sa kambal. Marami rin siyang kaibigan sa kumpanya at karamihan sa mga ito ay toxic din ang ugali. Agad naniwala ang mga ito. Bukod dito, pinagplanuhan din ni Ingrid ang pananabutahing gagawin sa kambal sa mismong araw ng event. Tinawag ni Ingrid ang ilang katrabaho niya. Nagmadali namang umupo ang mga ito sa kinauupuan din nila Ingrid habang lunch break sa kanilang opisina. Halata sa kanila kung gaano sila kainteresado. Magugulat kayo sa sasabihin ko. Alam niyo naman na hindi na ako ang kakanta sa event natin sa Thursday. Panimulang sabi ni Ingrid. Okay lang naman sa akin yun eh. Ang hindi ko lang talaga matanggap kung bakit sa dinami-daming pwede namang ipalit sa akin. Bakit mga pulubi pa, di ba? Dagdag pa nito. Totoo yun. Magkapatid sila na nanlilimos at nangangalakal. Sambit ni Alex. Sige, sabihin na natin na magaling pero hello, wala silang training at finesse. Kung hindi man ako ang kakanta, bakit ang ipapalit nila sa akin ay mga pulubi lang, diba? O baka naman naaawa lang talaga si Sir Jerry kaya inimbitahan na lang niya. Agad namang sumang-ayon ng mga katrabaho niya at buong lunch break nila, bukang bibig ni Ingrid ang kambal. Alex, ang sabi mo sasamahan mo ko sa lahat, diba? Pagkumpirma ni Ingrid habang naglalakad sila papunta sa kanilang monitor. Oo naman. Ano na naman bang binabalak mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Alex. Gagawa lang tayo ng plano kung paano ko isasabutay ang pag-awit ng mga pulubing yon. Inis na sagot ni Ingrid. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Baka naman mapahamak ka at madamay din ako dyan ha? Kinakabahan na tugon ni Alex. Don't worry Alex, akong bahala. Hindi ka mapapahamak dito at sigurado ko magiging tagumpay ang mga plano ko. Aniya habang nakangiti ng malawak. O sige, sabi mo eh. Nang dumating na ang araw ng event, kadarating pa lang ni Anika at Andrew sa lobby ng hotel, mali na agad ang function hall na itinuro sa kanila ng napagtanong ang gwardya. Wala silang kaalam-alam na ito na pala ang simula ng pananabutahe ng isa sa empleyado ng kumpanyang pinuntahan nila. Binayaran ni Ingrid ang gwardya para masigurong malilate ng punta sa mismong event hall nila ang kambal. Mabuti na lang at kasunod nila ang kanilang Tito Potpot na nagtanong din sa parehong gwardya, ngunit dahil hindi siya kilala nito, kaya tinuro sa kanya ang tamang hall. Nang matanaw nito ang kambal na pamangkin na papunta sa ibang direksyon, agad niya itong tinawag na may halong pagtataka. Anika, Andrew,
Saan kayo pupunta? Po, Naguguluhan na tanong ni Anika. dito po ang tinurong functional ni Manong Gardy. Sagot naman ni Andrew. Ha? Hindi. Dito raw sa bandang kaliwa. Tugon ni Potpot. Sumunod kayo sa akin. Opo. Grabe, ang daming tao tapos ang gaganda pa ng mga suot nila. Bulong ni Andrew habang nakatingin sa mga empleyado at mga guest ng kumpanya na puro mga pormalang suot. Mali po yata tayo nang napuntahan na hall, Tito. Sabi ni Anika. Tama to. Ayun oh. E-Twins Metal Industry. Sagot naman ni Potpot. Bilong po ba tayo dito? Parang nakakaya naman pong pumasok sa loob. Sabi naman ni Andrew. Nako, huwag niyong hayaan na pangunahan kayo ng hiya mga anak. Kasi minsan, ang hiya ang dahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang mga gusto nating gawin. Pangaral ni Potpot. Opo, Tito, tama nga po kayo. Malaking oportunidad din po ito sa amin ni Anika. Yung ibabayad po nila, pambili po ulit ng pangangailangan natin. Sabi ni Andrew sabay ngiti ng matamis. Tama, ganyan ang gusto kong maisip nyo. Para rin naman sa inyo ang pangangaral ko eh. Dagdag pa ni Potpot. Makakaasa po kayo, Tito. Muling sambit ni Andrew. Kaya natin to. Pinagkatiwalaan tayo ng general manager ng kumpanya. Kaya gawin natin ulit yung pinaka-best natin. Nakangiting singit na wika ni Anika. Oo, tama. Inakbayan ni Andrew ang kapatid. O sige na, tara na at pumasok na tayo sa loob. Yaya ni Potpot. Sa entrance pa lang ay natanaw na agad sila ni Ingrid mula sa kinauupuan niya. Halatang inaabangan niya ang kambal kung makakarating ba ang mga ito o hindi. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa magkapatid habang may dalang baso ng wine na iniinom. Dahil red wine ito, madaling nakaisip si Ingrid ng gagawin para madelay ang kambal. Hi friend, ang ganda mo tonight ah. Masiglang puri ni Alex kay Ingrid nang makarating na rin ito sa hall pero hindi siya pinansin. Hoy, ano ba? Wala na bang pansinan nito? Nagtatakang tanong ni Alex. Ano ba? Huwag kang humaharang dyan. Inis na sagot ni Ingrid. Kararating ko lang. Ano na naman yan? Taas kilay na tanong ni Alex sa kaibigan. Basta, may maganda akong plano. Sagot niya. Pinanood na lamang niya ang kanyang kaibigan sa kung anong gusto nitong gawin. Napangisi si Ingrid sa kambal na walang kamalay-malay sa binabalak niya. Pagtapat niya kay Anika, nagkunwari siyang natapilok kaya nawalan siya ng balanse at natapon ng wine sa mismong dress na suot ng kambal. OMG! Sorry, hindi ko sinasadya. Pagsisinungaling ni Ingrid at nagkunwaring nalulungkot sa nangyari. Okay lang po. May nahon na sagot ni Anika kahit nagulat siya sa nangyari. Miss, sa susunod mag-ingat ka naman. Kawawa naman yung bata oh. Kakanta pa naman sila mamaya. Inis na sambit ni Potpot. Sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Malungkot na paumanhin ni Ingrid. Kitang-kita pa naman din ang mantsa. Inis na sambit ulit ni Potpot. Oo nga po eh. Sa dibdib pa natapon. Dismayadong wika ni Andrew. Paano na yan? Ayaw pa naman matanggal. Wika ni Potpot habang pinupunasan niya ang dress ni Anika. Pasensya na po ulit. Muling sabi ni Ingrid bago umalis na may ngiti sa labi. Mabilis namang inalalaya ng isang staff ang kambal papunta sa holding room kung saan sila maghihintay bago sumampa sa entablado. Pagpasok sa kwarto, tahimik lang si Anika ngunit halatang hindi komportable dahil nga nadumihan ang kanyang dress. Si Andrew naman nililibang ang kakambal para kumalma ito. Napansin naman ni Tito Potpot ang dalagang pamangkin at ang mukha nitong hindi mapakali. Kaya agad siyang lumabas para maghanap ng paraan dahil masayahin ang tiyuhin at magiliw. Isang asyeret ang kinausap nito. Humingi siya ng tulong dito at hindi naman nagdalawang isip ang asyeret na tulungan siya. Anika, ito na ang solusyon sa problema natin. Bungad na sabi ni Potpot pagbalik niya sa holding room. Agad na napatingin sa kanya ang kambal na may halong gulat at pagtataka dahil may dala na itong dress na hindi nila alam kung saan ang galing. Napatayo ng dahan-dahan si Anika
at lumapit sa kanyang tiyuhin sabay na rin niyang pinagmasdan ang dala nitong dress. Tito, saan po ito galing? Nagtatakang tanong niya. Nakiusap ako sa isang asheret kung pwede niya akong tulungan. At sinabi ko sa kanya nangyari. Tinulungan naman niya ako kagad at pinahiram niya sa akin ang kanyang dress. Nataon na galing siya sa isang event kung saan siya raw ang naging host. Masayang paliwanag ni Potpot. Ang bait naman po niya. Nakangiting sagot ni Anika. Kasya po ba kay Anika? Nagtatakang tanong ni Andrew. Di subukan natin. Sagot ni Potpot. Agad na inutusan ni Potpot si Anika na magpalit na para maiayos nila kaagad ang dress. Nang makabihis na ito, kapansin-pansin sa kanya na malaki, kaya agad na gumawa ng paraan si Potpot. Teka, may mga pardible yata akong naipon dito mula sa pangangalakal Wika nito. Yun po ba yung palaging nakasabit sa bewang nyo? Natatawang tanong ni Andrew. Oo anak, ang dami na di ba? Natatawang sagot ni Potpot. Opo, parang yan na po yung nagsisilbing belt nyo Nakangiting sagot ni Andrew. May problema man sila dahil sa damit ni Anika, hindi yun naging hadlang para sumuko. Hanggat kayang gumawa ng paraan, gagawa sila ng paraan. Kitang-kita sa mukha ni Anika ang muling pagngiti at mas lalo pa itong na-excite. Samantala sa labas, nag-aabang na si Ingrid. Hindi niya maalis ang tingin niya sa holding room dahil sa kambal. Patuloy pa rin talaga ang pagkulo ng dugo niya sa mga ito. Nang may magbigay na ng hudyat sa kambal na lumabas na dahil sila na ang sasalang, agad silang naglakad papunta sa upuan na itinuro ng asheret sa kanila. Teka, bakit iba na ang suot niya? Nagtatakang tanong ni Ingrid habang nakakunot ang noo. Oo nga no, nakapagpalit siya kaagad. Tanong din ni Alex. Saan siya nakakuha ng ganyan kagandang dress? Wala rin naman silang dalang kahit na anong damit Nabubwisit na sagot ni Ingrid. Baka may mga damit sa holding room. Sagot ni Alex. Walang mga damit doon. Sino kayang impact ang nagpairam ng dress sa batang yon? Inis niyang tanong. Hindi ito pwedeng mangyari. Halika dito, Alex. Yes, ano na naman ang naiisip mo? Tanong ni Alex. Gawin mo na ang isa pa nating plano. Bulong niya. As in now na? Hindi, next week. Siyempre ngayon, habang hindi pa nagsisimula ang event para hindi na sila matuloy sa pagkanta. Sagot ni Ingrid. Sabay ngiti niya ng matamis kay Alex. O sige, sakto umalis yung kasama nila. Nakangiting ani ni Alex. Oo, kaya bilisan mo na. Pagmamadali ni Ingrid, lumakad na nga ng mabilis si Alex sa kambal at sinadyang binangga si Andrew, dahilan para muntik ng madapa ang binata. Painosenteng humarap si Alex sa kanila na akala mo ay hindi sinasadya ang nangyari. Oh, aba. Ito ba ang special guest performers daw? Ito na ba yon? Seryoso? Mukhang mga galing pa sa ilalim ng tulay. Natatawang panlalait ni Alex habang tinitingnan ng kambal mula ulo hanggang paa. May permit ba kayong pumasok dito? Tanong pa nito. Hello po. In-invite po kami mismo ng general manager ng kumpanya. Kami po ang kakanta. Nakangiting sagot ni Anika. Ngayon lang ako makakakita ng kantahan with Kawawa Edition. Ang sweet naman ni Sir Jeric. Nagpa-charity show pa pala. Huwag niyo lang sanang hawaan ang amoy niyong entablado ha. May mga bisita kasi dito ng mga sosyal. Lalo na't darating pa ang presidente ng kumpanya. Baka mahilo yun kapag naamoy kayo. Pangaasar na sambit ni Alex. Anika, tara. Doon na lang tayo sa kabilang gilid, yung walang mapanlait. Inis na sambit ni Andrew. Ngumisi naman si Alex at pasimpleng itinulak ang upuan na nasa gilid niya dahilan para matabing ni Anika. Muntik na siyang madapa, ngunit dahil alerto si Andrew, mabilis niyang nasalo ang kapatid. Oops, sorry ha. Hindi kita nakita Ang payat mo kasi tapos hindi ka naman ganun katangkad. Parang isang ihip lang ng hangin sa'yo, lilipad ka na Tumawa ng malakas si Alex pero ang mga tao sa event ay tila ba may sariling mundo at hindi narinig ito. Hayaan mo na siya, Anika. Huwag mo na siyang pansinin. Bulong ni Andrew sa kapatid. Okay lang ako.
Mahinang sagot ni Anika habang pinipigilan na umiyak. Ay naku, bait-baitan pa itong si ate oh. Pero sana man lang ang boses nyo hindi amoy kalye ha. Kasi kung boses nyo ay kasing baduy nyo, baka magsitakbo ng mga tao rito. Kaloka! Sir, respeto lang po. Kahit pulubi kami, hindi kami basahan. Tsaka wala po kayong karapatan para lait-laitin kami. Mahinahon na tugon ni Andrew. Ngunit halata sa mukha niya na galit na ito pero pilit na pinipigilan ng sarili. Ay wow ah. O sige na nga, pero payo ko lang ah. Galingan nyo sa pagkanta. Pag nagpasikat kayo mamaya, baka may mag-abot sa inyo ng donation. Pero kung akong tatanungin, mas bagay kayong kumanta sa jeep, hindi dito. Babush! Ramdam ni Anika ang galit ni Andrew, kaya hinawakan niya kaagad ang kamay nito habang namumuuna ang mga luha niya sa kanyang mata. Lumingon siya kay Andrew na halos hindi na maipinta ang mukha nito sa galit at inis na nararamdaman. Pigilan mo ang sarili mo. Nandito tayo para kumanta at hindi gumawa ng gulo. Hayaan mo siya magsalita na magsalita. Mapapagod din yan. Kapag nakita niyang wala lang sa atin ang ginagawa niya, titigil yan. Bulong ni Anika kay Andrew. Huminga ng malalim si Andrew at tinuon muli ang atensyon niya kay Alex. Hindi kami magpapatalo sa panlalait mo sa aming magkapatid. Mas kilala namin ang sarili namin kesa sa'yo. Buong kumpiyansang sabi ni Andrew. Oy, how sweet naman. Tapos kapit-bisig pa kayo dyan ha. Natatawang sabi ni Alex. Kambal ng kalsada. Ready na ba kayong magpaawa? Pwede po bang umalis na kayo? Huwag niyo na kaming guluhin pa. Nananahimik po kami dito. May nahon na sambit ni Andrew pero naninikip na ang dibdib niya. Tahimik? Baka kasi kapag narinig namin kayong kumanta mamaya, hindi na tahimik ang audience. Baka mapuno na ng tawa at awa. Alam niyo yon? Yung tipong hindi mo alam kung maaawa ba kami sa inyo o matatawa na lang kami. Pambubwisit na sambit niya. Ikaw, Iha, nanghiram ka pa yata ng damit? Hindi naman bagay sa'yo. Tigilan niyo na po kami. Matipid na pakiusap ni Anika habang nakayuko. Tigilan? Bakit naman? Pinagsasabihan ko lang kayo. Ayoko kasing masira ang event na ito dahil sa inyo. Madaming bigati na guests at ang president ay isang Japanese national na manggagaling pa mismo sa Japan kaya gusto ko maayos ang event na ito. Tapos kayo ano? Parang siningit lang sa program kasi nakakaawa. Hindi kasi awang kailangan ng audience, mga be. Quality dapat. Walang tigil na pang-ookray nito. Halika na. Mabilis na hinila ni Andrew si Anika palayo kay Alex na natatawa. Natapos ang mga salita. Matatalim, mapanira at paulit-ulit na parang mga tinik na sinasaksak sa kanilang dignidad. Tumahimik ang paligid ng tuluyan na silang lumayo kay Alex. Ang ingay niya ay naiwan bilang eko sa mga dibdib ng kambal. Sa gilid ng holding room, tahimik na naupo si Anika. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak at bahagyang nanginginig. Pinilit niyang ngumiti ngunit ang ngiti ay may bahid ng sakit. Pinipigilang itago ang luha sa mga mata na kanina pa gustong tumulo. Katabi niya si Andrew na kanina pa gustong sumabog sa sobrang inis kay Alex. Hindi na nila kailangan pa magsalita ng kung ano-ano. Dahil sa pagitan ng kanilang pananahimik, may malinaw na kasunduan. Hindi sila lalaban sa pamamagitan ng galit, kundi lalaban sila gamit ang musika. Hoy friend, ang galing mo dun ha. Mukhang nainis mo nga talaga ang kambal. Masayang bungad na puri ni Ingrid kay Alex nang bumalik ito sa kanilang pwesto. Sobra! Payak na nga yung babae. Natatawang sagot niya. Ewan ko na lang talaga kung makafocus pa sila sa pagkanta niyan. Ang galing mo. Believe talaga ako sa'yo. Parang kinikilig pang sabi ni Ingrid. Hoy, may kapalit to ha? Oo naman. Ililibre kita mamaya. Masiglang tugon ni Ingrid. Pero alam mo ba, napapansin ko sa kambal, sobrang tigas nila ha, lalo na yung lalaki. Kasi kahit anong panlalaig ko sa kanila, parang hindi natitinag. Hindi ko nga nakitang tumulo yung luha ng babae.
Ani Alex. Ayaw lang nila ipakita yon, pero nangihina na sila sa mga panlalait mo. Masayang tugon ni Ingrid. Sana nga tuluyan silang mawala ng gana para maisip ni Sir Jeric na nagkamali siya sa pagpili sa magkapatid. Yun nga ang gusto kong maramdaman ni Sir Jeric. Mas karapat dapat ako kesa sa mga pulubi na iyon. Inis na sabi ni Ingrid. Hayaan mo, ilang sandali na lang din, may isip na rin ni Sir yan. Dugtong pa ng kaibigang Bading. Parang gusto ko na nga ring laitin yung kambali. Naiinis talaga ako sa kanila. Sabi pa ni Ingrid. Go! Pwede ba habang hindi pa nagsisimula? Pag-udyok pa ni Alex. Hindi nagdalawang isip si Ingrid na siya naman ang mang-api sa kambal. Hindi pa ito nakontento at gusto pang paiyakin ng dalawa. Sinamantala nilang wala ang tiyuhin ng kambal dahil inaayos ang maduming damit ni Anika. Hello? Kayo yung kakanta mamaya, di ba? Anika and Andrew, tama ba ako? Bungad na tanong niya sa kambal. Agad siyang tiningnan ng dalawa na walang masyadong emosyon dahil sa nangyari kanina. Opo. Tipid na sagot ni Andrew. Ang sabi nila, kambal daw kayo. Nakakatuwa naman. Sambit niya sabay ngiti niya ng peke. Nga pala, pasensya na sa nangyari kanina ha. Hindi kasi kita napansin, Anika. Tingnan mo tuloy, nanghiram ka pa ng dress sa iba. Okay lang po yun. Mapait na ngumiti si Anika matapos nitong sagutin si Ingrid. At least ngayon, maganda na ang suot mo. Hindi katulad kanina, parang basahan. Panlalait ni Ingrid. Nagkatinginan ng kambal. Akala nila'y lalapit si Ingrid sa kanila para humingi ulit ng pasensya. Ngunit sa halip, nilapitan sila para siya naman ang mang-api. Hindi po yun basahan. Binili po namin ang damit na yun galing sa kinikita namin sa pag-awit. Sagot ni Anika. Ah, ganun ba? Para kasing basahan eh. Pero nababagay naman sa'yo kaya okay lang yon. Nakangiting tugon ni Ingrid. Sige po, mauna na po kami. Pupuntahan pa po namin yung tito namin eh. Sabi ni Andrew sabay na pinatayo si Anika. Teka lang, may sasabihin pa ako sa inyo. Pagpigil ni Ingrid. Natigilan na magkapatid para mapakinggan ang sasabihin ni Ingrid habang umaasa sila na maayos na ang susunod na sasabihin nito. Basta wag nilang isipin kung may mga tumatawa sa audience ha. Alam niyo naman, minsan ang mga tao insensitive lang. Hindi naman lahat ng audience ay choosy. Some people actually like the underdog look. Make sure lang guys na may emosyon ha. Yung tipong iiyak kayo habang kumakanta. Baka sakaling mag-viral kayo. Paawa effect ba? Maraming salamat po sa payo. Sarkastikong sambit ni Andrew. Of course, I'm always rooting for you guys. Peking ngumiti si Ingrid. More paawa effect lang sa stage ha, para kahit hindi maganda ang boses nyo, bumawi na lang kayo sa emosyon. Dagdag points yon. Pagpapatuloy pa nito. Hindi naman po namin kailangan ng sinasabi niyong paawa effect dahil sapat na po ang boses namin. Taas noon na sagot ni Andrew. Napatawa at pumalakpak naman si Ingrid. Patawa ka talagang bata ka. Hindi ko pa masasabi kung talagang magaling kayo. Pero parang hindi naman. Hindi ko nga alam kung bakit kayong pinili na kumanta sa ganito kagandang event eh. Simple lang po yan, ma'am. Nagustuhan po ng general manager ang pag-awit namin na galing sa puso. Palaban na sagot ulit ni Anika. Sigurado ka bang nagustuhan? O baka naawa lang? Pangaasar ni Ingrid. Hindi na po namin sasayangin ang oras namin para sa inyo. Inis pero mahinaw na sambit ni Andrew at saka umalis na sa harap ni Ingrid. Naiwan si Ingrid na pinanonood ng kambal na papalayo sa kanya. Nagustuhan niya ang patuloy na panglalait sa magkapatid, ngunit naiinis pa rin siya dahil hindi man lang niya napaiyak ang mga ito. Ilang sandali lang din, tinawag na ang kambal sa entablado at agad naman yung narinig ni Potpot, kaya nagmadali siyang lumabas ng holding room. Paglapit niya sa kambal, bago sumampa sa entablado, napansin niyang namumula ang ilong ni Anika at halos nabura na ang makeup nito. Wala ring kibo ang dalaga. Oh, ano nangyari kay Anika? Nag-aalalang bulong ni Potpot kay Andrew.
Nilait-lait po kami nung bading kanina. Bulong ni Andrew. Ayun po, siya po yung nanlait sa amin. Ngumuso siya sa bading sa hindi kalayuan. Pati po yung babaeng kasama niya. Ay naku, di ko alam kung bakit may mga taong ganyan. Wala silang magawa sa buhay nila, kaya nanlalait pa ng kapwa. Inis na sambit ni Potpot. Hayaan mo, kakausapin ko sila. Ano po bang nakukuha nila sa panlalait? Wala naman po, di ba? Malungkot na tanong ni Andrew. Alam niyo mga anak, wala naman talagang magandang napapala ang taong nanlalait. Ang totoo, ang panlalait, madalas nanggagaling sa mga taong may takot, inggit, o kakulangan sa sarili. Kaya hinahatak nila pababa ang iba para lang maramdaman nilang mas mataas sila. Pero panandalian lang yun. Sa dulo, sila pa rin ang talo kasi nawawala ang respeto ng ibang tao sa kanila. Pangaral ng kanilang tiyuhin. 2 empleyado ng kumpanya ang lantarang ng hamak sa kanilang magkapatid. Tinawag na pulube, hindi welcome at hindi karapat-dapat sa entablado ng isang prestiyosong kumpanya. Nasaktan man ang kambal, hindi sila nagpadaig sa mga panghuhusga sa kanila. Sa halip, mas gugustuhin pa rin nilang ipakita ang kanilang halaga sa pamamagitan ng kanilang talento. Matapos ang panghuhusga sa kanila, mas lalo pa silang naging matatag at matapang na humarap sa maraming tao. Pinili pa rin nilang alalahanin ang dahilan kung bakit sila naroon. Hindi para magmakaawa, kundi para ibahagi ang talento nilang walang halong yabang. Hindi sila gumanti ng masasakit na salita dahil alam nilang hindi kakailangan sumigaw para mapansin. Minsan, sapat na ang katahimikang may dangal. Doon pa lang, nanalo na sila. Hindi pa man sila umaawit, pinakita na nila na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ayos ng pananamit, kung hindi sa tibay ng loob. Sa mata ng nakararami, bata lang sila na galing sa kalye. Pero ang totoo, sila ay mga mandirigmang may pusong lumalaban sa tahimik na paraan. Dahan-dahang sumampa sa entablado ang magkapatid na may dalang kaba. Bago pa iabot ang mikropono sa kanila, sakto naman ang pagpasok ni President Kotaro Tsuhako sa event hall. Ipinakilala muna ito ng host kaya sinalubong ito ng mga bisita at mga empleyado ng palakpakan. Nang makaupo na ang presidente sa kanyang pwesto matapos kamayan ng ilan sa mga nadaanan, muling ipinakilala ang kambal na mga awit. Saktong paghawak ni Anika sa mikropono, nabitiwan niya agad ito dahil may ground ang mismong mikropono. Nagulat si Andrew sa nangyari, kaya mabilis niyang dinampot ang mikropono pero agad din niyang binitawan dahilan para magtaka ang mga tao. Habang ang mga kasamahan naman ni Ingrid sa mesa ay sabay-sabay na nagtawanan at nagbulungan. Ang galing ba ng plano ko? Ako rin ang nakaisip niyan. Natatawang sambit ni Ingrid sa mga kaibigan. Hindi halatang planado Bilib talaga ako sa iyo Nakangiting tugon ni Alex. Ako pa ba? Deserve nila yan. Hindi naman talaga sila dapat ang nasa stage ngayong gabi. Ani Ingrid sabay ikot ng mga mata niya. Okay lang yan. At least maraming taong nakakita sa nangyayari sa kanila ngayon. For sure, gusto na lang na magkapatid na magpalamon sa stage sa hiya. Natatawang sagot ni Alex. Exactly. Masiglang sambit ni Ingrid. Hala, ano ba yan? Bakit ganon? Mga palpak yata mga batang yan Wika pa nito at sinadya na mas lakasan pa para marinig ng iba ang kapalpakan ng kambal. Kaya nga hindi pa nagsisimulang kumanta. Kunwaring naiinis na tugon ni Alex. Nagdesisyon ng kambal na bumaba na ng entablado. Ngunit agad na nagpapansin ang tiyuhin nila, kaya kaagad nila itong nakita sa gilid na sumesenyas na kumalma muna sila at siya na ang bahala. Sa pagkakataong yun, nagkatinginan na magkapatid at piniling manatili muna sa entablado. Ilang sandali lang din, may isang event marshal na kaagad na umakyat sa entablado para abutan ng ibang mikropono si Anika sabay dampot sa mikroponong nasa sahig. Napansin ng marshal na may ground nga ito, kaya agad niyang inoff ang mikropono at binitbit pababa ng entablado. Nang maayos na ang lahat, nagsimula ng kumanta ang kambal.
una nilang kinanta ang love song na pang-duet na nasa lineup nila. Makikita kay President Suharto ang malaking ngiti at libang na libang sa mga pinanonood na kumakanta. Kasabay nito, napapasabay din siya sa pagkanta. Biglang nanahimik ang mga kaibigan ni Ingrid nang marinig ang kambal na umaawit. Kahit sila ay hindi nila mapigilan na hindi mapasabay sa pag-awit ng magkapatid. Ngunit nang mapansin ni Ingrid at ni Alex ang mga kaibigan, agad nila itong sinuway at sinungitan. Makikita rin sa mga tao sa event na nagugustuhan nila ang pagkanta ni na Anika at Andrew. Yung tipong may mapapahinto sa ginagawa nila at mas pipiliin na lang nilang panoorin ang dalawa. Matagal na nirahan sa Pilipinas si President Suharto kaya marunong itong makaintindi ng Tagalog at maging Ingles. Pagkatapos kumanta ng duet, naghalinhina naman ang kambal sa pagkanta ng solo. Naunang kumanta si Anika at natapos niya ang awit na nagtayuan ng lahat para palakpakan siya na pawang ikinainis ni Ingrid kaya panay pa rin ang panlalait niya sa dalaga at kung ano-ano pa rin ang pinagsasabi niya sa mga kasamahan niya. Nang si Andrew na ang kumanta ng solo, sa kalagitnaan ng kanta, biglang may matinis na tunog na masakit sa tenga kaya napatigil ang binata. Agad nagbulong-bulungan ang lahat ng nanonood at napakunot din ng noo ang presidente ng kumpanya. Nanatiling kalmado si Andrew habang hinihintay na maayos ang lahat. Agad na tumawag si President Suharto ng marshal para utusan itong alamin ang problema. Agad namang inayos ng technical team ang problema at muling nakaawit si Andrew na tulad ni Anika ay pinalakpakan din siya ng lahat maliban sa grupo ni Ingrid. Nakailang kanta ng solo ang kambal at kitang-kita kay President Suharto na aliw siya sa mga ito at hindi niya maalis ang tingin sa dalawang mga awit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, bawat kantang inaawit namin ng kakambal ko, may kasamang kwento. May halong saya, minsan luha, at laging may alaala. Pero ang huling awit po na kakantahin namin, ibang klase po ang halaga sa amin. Napaka-espesyal. Hindi lang po dahil sa tunog o lyrics, kundi dahil sa pinagmulan nito. Ayun lang po. Sana po mag-enjoy kayo. Nakangiting sambit ni Anika habang ang lahat ng atensyon ng tao ay nasa kanila. Nagulat ang mga tao sa event hall nang malaman nilang kambal sina Anika at Andrew. Hindi naman may pagkakaila dahil magkamukha naman talaga sila. Si President Suharto naman ay tahimik na nakatitig lang sa dalawa na patuloy sa pagkamangha habang si Ingrid naman ay patuloy ang pag-ismid at panlalait sa kambal. Paminsan-minsan, napapalingon na ang president ng kumpanya sa mesa nila dahil sa labis na ingay ng mga ito. Nang magsimulang kumanta ang kambal, nanahimik ang lahat. Para silang hinehele sa ganda ng kanta at para silang dinadala sa paraiso sa bawat titik at linya ng kanta ng mga ito. Kasabay ng pananahimik ng lahat ay ang unti-unting pagtulo ng luha ni President Suharto. Dahan-dahan niyang inilabas ang wallet niya at binuksan. Habang nakikinig sa mga kumakanta, palipat-lipat ang kanyang paningin sa larawan na nasa wallet at sa mga umaawit. Napansin naman ng general manager na si Jeric ang reaksyon ng kanilang president, kaya agad niya itong nilapitan. I want to talk to those twins. Direktang bulong ni President Suharto kay Jeric. Okay po. Mabilis na sagot niya. Agad na pumunta sa ibaba ng entablado si Jeric para abangan ang kambal. Nang matapos na ang kanta, agad na tumayo ang presidente at buong lakas na pumalakpak ng mabagal. Seryoso ba? Nagtatakang tanong ni Ingrid kay Alex. Naku, mukhang nagustuhan nga talaga ng president ang pagkanta ng dalawa. Sagot naman ni Alex. Mukhang tuluyan ka na nga matsutsуги sa part ng event, Ingrid. Binigyan ng masamang tingin ni Ingrid si Alex sa inis nito. Hoy, hindi mangyayari ano? Hindi ako papayag. Ano pa ba magagawa mo kung nagustuhan sila ng president? Malamang sa mga susunod na event, sila na mismo ang kukunin para kumanta ulit. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Alex ha? Gagawa ko ng paraan para hindi yan mangyari. Bulalas ni Ingrid sa inis.
Ano na naman ba ang plano mo? Nagtatakang tanong ng kaibigan. Basta, Mataray na sagot nito. Lahat ng tao sa event ay grabe ang palakpak sa magkapatid maliban kay Ingrid. Dahil pati ang mga kasamahan nito ay pumalakpak na rin, kaya wala na ring nagawa si Ingrid kundi makisabay na lang din sa palakpakan. Dahil napansin nilang nililingon na sila ng presidente nung nagbubulungan sila kanina. Hello Anika and Andrew. Masiglang bati ni Jeric nang makababa na ang kambal mula sa entablado. Hello po Mr. General Manager. Masiglang sagot ni Andrew. magandang gabi po. Masayang bati ni Anika. Ang gagaling nyo talaga. Masyado nyo kaming pinahanga. Lalo na ang president ng kumpanya. Nakangiting wika ni Jeric. Talaga po? Ang saya po namin. Nakangiting sabi ni Andrew. Oo, kaya heto at sinabihan niya ako na papuntahin kayo sa holding room. Sagot nito. Kami po? Nauutal na tanong ni Anika na halos hindi pa makapaniwala. Oo, pumunta muna kayo doon tapos hintayin nyo na lang siya. Nakangiting sabi ni Jeric. Ang akala po kasi namin uuwi na po kami kagad pagkatapos namin kumante. Yun po kasi ang usapan. Nagtatakang sagot ni Andrew. Gusto kasi kayong makausap ng presidente kaya kung pwede, manatili muna kayo dito kahit sandali. Sige po, sir. Sagot ni Anika. Okay po, wala naman pong problema. Nakangiting sagot ni Andrew. Nang umalis na si Jeric sa harap nila at naglakad na papalayo, patuloy pa rin ang pagtataka ng kambal. Hindi nila alam kung bakit gusto silang makausap ng presidente ng kumpanya. Baka gusto niya kayong makilala. Tulad nga ng sinabi ng general manager na sobrang natuwa ang president. Wika ni Potpot. Baka nga po. Sagot naman ni Anika. Hindi po kami sanay sa ganitong event. Naku, ang saya naman dahil gusto pa talaga tayong makilala ng presidente ng kumpanya. Tugon ni Andrew habang may matamis na ngiti sa labi. Sobrang galing nyo ba naman Papuring wika ni Potpot sabay akbay sa magkapatid. Nasa lahi po natin, tito. Sagot ni Anika sabay ngiti ng matamis. Samantala, simula nang kausapin ni Jeric ang kambal, hindi na inalis ni Ingrid ang tingin niya sa mga ito. Tahimik lang siyang nakatanaw sa kanila mula sa malayo. Tila may iniisip na malalim. Nagmadali siyang tumayo at naglakad para habulin ang kambal nang tuluyan nang nakalayo si Jeric sa mga ito. Sa hallway, inabutan ni Ingrid ang kambal kasama ang tiyuhin nila. Sa takot ni Ingrid na baka ang kambal na naman ang kuning singer sa mga susunod nilang company event, tinapat na niya ang mga ito. Hoy kayo, mga feeling star of the night. Tawag ni Ingrid sa kambal pero hindi ito pinansin. Hoy, magkapatid na nagmamagaling. Napahinto si Potpot kasabay ng kambal at napalingon kay Ingrid na nasa likuran nila. Nakataas ang kilay nitong nakatingin sa kambal, ngunit may nakakaasar ng ngiti. Hello there! Mabuti naman at alam niyo mga feeling star of the night kayo at nagmamagaling. Sambit nito. Akala ko company event ito. Bakit parang amateur hour sa kanto? Para akong napadaan sa nightclub na may mga nagvividyoking lasing. Nakatawa niyang dagdag. Anong kailangan mo? Diretsyong tanong ni Potpot sa kanya. Wala naman. Gusto ko lang magbigay ng feedback tungkol sa pagkanta nila. Ang taas kasi ng nota, para bang kinakaladkad ng tricycle ang boses nila. At yung isa, itong dalagang to, parang sinasapian. Akala mo may sariling mundo habang kumakanta. Natatawa niya pang wika. Mawalang galang na po. Ginagawa po namin ang makakaya namin. Hindi naman po kami professional singer. Inis na tugon ni Andrew. Ano? Makakaya? Hindi makapaniwalang tanong ni Ingrid na may halong pangaasar. Ay nako, iho. Kung yan ang best nyo, baka dapat sa talentless show kayo pumunta. Ma'am, pumunta po kami dito para maghatid ng aliw sa mga tao. Hindi po para sa mga ganitong bagay. Inis na sambit ni Potpot. Wala rin po kayong karapatan na lait-laitin ang mga pamangkin ko. Hindi panlalait yun, no? Totoo yun. At saka yung mga taong nagpalakpakan kanina, hindi naman totoo yun eh. Natatawang wika ni Ingrid.
Ang totoo nga niyan, napilitan lang sila. Siguro sa awa. Tara na mga anak, hayaan nyo na lang siyang tumahol-tahol dyan na parang aso. Inis na sambit ni Potpot. Paalala lang ulit parang hindi pangkantang ginawa nyo kanina eh. Parang poetry reading, yung walang tono, kulang sa ensayo eh. Hindi magaling. Dapat kasi bago kayo tumapak sa entablado, siguraduhin nyo magandang pag-awit nyo. Ako patuloy na nahihiya sa inyo. Tuloy-tuloy na panlalait ni Ingrid. Hindi po kasi namin layunin ng perpektong performance. Gusto lang po naming iparating ang mensahe ng kanta. Marami po kasing umaawit para lang magpasikat. Pero konti lang po ang umaawit para maabot ang puso ng mga manonood. Taas noon na tugon ni Andrew. Pero salamat po sa puna nyo. Masarap po matuto kapag galing sa taong may karanasan. Namula ang pisngi ni Ingrid nang marinig yon. Excuse me? Ilang sandali lang din, lumapit na rin ang bading na naunang nanglait sa magkapatid bago pa man sumampa sa entablado. Agad itong nakilala ni Andrew at ng kanilang tito Potpot, kaya agad itong hinila ng kanilang tiyuhin para wag nang makisali sa gulo. Ngunit sa halip na tumigil, ay nagwala ito at umarte at ipinagsisigawan na sinasaktan siya ng tiyuhin ng kambal. Agad silang nakakuha ng atensyon ng mga taong dumadaan. Mabilis na tinanggal ni Potpot ang kamay niya kay Alex at pilit na pinapaliwanag sa mga taong nakatingin sa kanilang nangyayari, ngunit parang walang naririnig sina Ingrid at si Alex. Samantala, si Anika naman ay tahimik lang na umiiyak habang inaawat ang kakambal at tiyuhin. Maya-maya pa, may dumating na mga event marshal at mga gwardya. Kasama pala ito sa plano ni Ingrid. Mabilis na hinawakan ng mga marshal ang kambal, pati na rin si Potpot para palabasin ang event hall. Stop! Nagulat ang lahat nang sumigaw ang president na si Tsuako nang makita niya ang paghila ng mga marshal sa kambal. Agad na natigilan ng mga ito nang marinig nila ang malakas na boses ng presidente ng kumpanya. Hindi man diretso, malinaw naman ang pagkakasigaw nito. Napalingon ang lahat at nakita nila si President Tsuako na kinagulat nila. Agad na bumitiw ang mga gwardya sa pagkakahawak kina Andrew at tiyuhin nito. Pati ang marshal na babae ay bumitiw din kay Anika. Sabay-sabay ang mga ito na yumuko sa papalapit na presidente ng kumpanya. Nagsinungaling kaagad si Ingrid at sinabing ang kambalang nagsimula ng gulo, ngunit hindi siya pinakinggan ng presidente at tila ba'y walang naririnig. Sumenyas lang siya kay Ingrid na manahimik, kaya wala itong nagawa kundi itikom ang bibig. Nakatayo siya sa likuran ng presidente habang kinakabahan. Naabutan ng president ang kaguluhan habang nakasunod siya kay Jeric para i-guide dito sa pagpunta sa holding room. Sige na, umalis na kayo. Utos ni Jeric sa mga marshal na mabilis namang naglakad papalayo sa kanila. Anika, Andrew, tsaka sir, sundan nyo na lang po ang president. Wika pa nito nang ituon niya ang atensyon niya sa kambal at kay Potpot. Sige po, salamat po. Sagot ni Potpot bago sila nagsimulang maglakad muli. Ingrid, Alex, mag-uusap tayo bukas sa HR. Babala nito sa kanila. Halata ang kaba at takot ni Ingrid at Alex. Sinubukan pa nilang makiusap kay Jeric, ngunit hindi sila nito pinakinggan at naglakad na lang ng diretsyo papalayo sa kanila. Sa holding room, kung saan nakaupo at tahimik na naghihintay si President Tsuako, takang-takang pumasok sina Anika, Andrew at Tito Potpot. Sa hindi malamang dahilan, napakagaan ng loob ng kambal nang makaharap ang president kahit pa ngayon lang nila ito nakita. Tahimik namang nakamasid lang si Tito Potpot, ngunit nakatitig siya sa lalaki na parabang pilit minumukhaan nito. Sumenyas ang presidente at pinaupo ang kambal, ganon din ang tiyuhin ng mga ito. You guys are the ones who sang right? Pagkumpirma ng presidente. Yes, tipid na sagot ni Andrew. Are you twins? Yes, sagot ulit ni Andrew. How old are you now? Interesadong tanong niya. 16, sagot ni Anika. 16? Biglang natigilan ng presidente at tila ba may kinukumpirma sa kanyang isip. Who is the oldest?
Hindi alam ng kambal ang isasagot dahil hindi nila masyadong alam. Kaya napapatingin na lang din minsan si President Suwako kay Potpot na nasa gilid at nakikinig sa kanila. Sa paglingon-lingon ng presidente sa kanya sa tuwing hindi alam ng kambal ang isasagot nila, para bang nagsasabi siya kay Potpot na siya na lamang ang sumagot. Nagtataka man ang tsuhi nila, ngunit sumasagot pa rin naman ito. Nagtataka siya sa dami ng tanong ng presidente, subalit kinagulat na magtsutyuhin ang huling tanong nito. Where did you guys learn the last song that you sang earlier? Inosente niyang tanong at interesado sa isasagot nila. Naguguluhan ng kambal sa tanong pero ang kanilang tiyuhin ay kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Alam niyang hindi masyadong malalim ang tanong ng presidente, ngunit parang may kuryente na dumaloy sa katawan niya. Sir, the song that the twins sing, they learn it from their mama, my big sister. Kinakabahan na sagot ni Potpot. Bagamat barok, pilit niyang ipinarating ng tama ang mensahe. Nakaramdam na kaagad ang presidente ng kaba at sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang nakatingin sa kambal. Muli niyang itinuon ang atensyon niya kay Potpot at muling nagtanong. What's their mother's name? Elena. Tipid na sagot nito. Sa pagkakataong yun, doon na nagsimulang umiyak si Suwako at mabilis na niyakap ang magkapatid. Gulat na gulat ang kambal ngunit hinayaan lang nila itong yakapin sila. Napatingin sila sa tiyuhin nila na hindi rin alam kung anong nangyayari. Nang mahimasmasan, inilabas ni President Suwako ang luma at malabong larawan mula sa kanyang wallet, saka inabot sa tiyuhin ng kambal. Dahan-dahang kinuha ni Potpot ang larawan at dito na rin nagsimulang pumatak ang luha niya. How did this picture of my ate go to you? Naguguluhan niyang tanong habang patuloy pa rin ang pagpatak ng luha niya. She was my girlfriend for a long time when I lived here in the Philippines. I met her in the club, but then I had a problem with my papers, so immigration sent me back to Japan. I don't want to go, but I cannot do anything. That same day they deported me. Elena just came from checkup. That time we found out we have baby twins in her womb. But after I went back to Japan, we didn't talk anymore. I don't know where she is or what happened to our children. Kwento nito habang mangyak-ngyak. Dito na napagtagpi-tagpi ng tiyuhin ng kambal ang mga pangyayari at kung bakit kanina pa niya pilit minumukhaan ng kausap. Minsan na pala niya itong nakita noon nang makita niya ang ate niya na bumaba ng kotse nito nang ihati dito sa kanto ng kalyeng tinitirhan nila. Pero yun lang ang nag-iisang beses na nakita niya ito at hindi na naulit pa. Hindi rin makwento ang ate niya sa kanya kaya wala siyang ibang alam na detalye tungkol sa nakabuntis dito. Umiinit kasi ang ulo nito sa tuwing magtatanong siya. Nang matapos ang usapan, muling niyakap ni President Suwako ang kanyang kambal. Where is Elena? Tanong niya. Ate Elena already died while she is giving birth by the twins because she got eclampsia and not recover anymore. Sagot ni Potpot. Dito na humagulgol ang presidente ng kumpanya. Nang matapos silang mag-usap at mahimasmasan silang lahat, pinabalik ng presidente ang kanyang mga anak sa event. Ayaw man ng mga ito dahil hindi sila sanay sa ganong pagtitipon, wala silang nagawa. Naunang pumasok ang kambal sa hall habang ine-eskorta ng marshals. Nang makita sila ni Ingrid, gigil na gigil itong lumapit sa kanila at pinagbantaan. Hoy, nandito pa rin kayo? Inis na sambit ni Ingrid. Lakas talaga ng hiya nyo, no? Balak nyo pa magpaawa sa presidente? Hihintayin ko kayo sa labas at makikita nyo kung anong hinahanap nyo. Babalikan ko talaga kayo kapag nagkaroon ng epekto ito sa trabaho ko. Pagbabanta pa nito, mas pinili ng kambal na wag na lamang pansinin si Ingrid. Ang hindi alam ni Ingrid,
Kasunod pala ng mga ito si President Suhako, nakasabay lang palang naglalakad ng tiyuhin ng kambal. Medyo nahuli lang sila sa pagpasok dahil habang naglalakad, nagkukwentuhan sila. Nang makita ni Ingrid na hindi siya pinansin ng kambal, sabay niyang hinila ang mga ito. Hali nga kayo dito! Bulalas ni Ingrid. Hey! Don't touch my twins! Galit na sigaw ni President Suhako. Agad na namutla si Ingrid at parang binuhusan ng yelo sa kinatatayuan. Agad ipinatawag ni President Suhako si General Manager Jeric para dito ipasabing tanggal na sa trabaho si Ingrid at agad din itong pinaalis sa event hall. Susubukan pa sana nitong magmakaawa ngunit hindi na nito nagawa. Nagpatuloy ang event at sa pag-akyat ni President Suhako sa entablado para sa kanyang speech, kitang-kita sa mga mata at kilos nito ang labis na kasiyahan. Matapos magbigay ng speech tungkol sa launching ng bago nilang produktong gagamitin sa medical field, ipinakilala rin niya ang mga anak. And also, I want to say to all of you that I'm also a father. I waited years for this moment. Tonight, in the most unexpected and beautiful way, I was reunited with someone very dear to me, my long-lost twins. Please welcome, for the first time in so many years, my twins, Anika and Andrew. Masiglang pagpapakilala nito sa mga anak niya sa lahat ng tao sa event hall. Nagulat ang mga empleyado at mga bisita dahil ang mga anak na tinutukoy pala nito ay ang kambal na kumanta kanina lamang. Dito niya ipinaliwanag na E-Twins Metal Industry ang pangalan ng kumpanya bilang pag-alala sa kambal niyang kailanman ay hindi niya nakilala. Maraming naging bulong-bulungan sa event, ngunit nagtapos ito ng masaya at matagumpay. Kinabukasan, agad nagpasama si President Suhako sa kanyang kambal at sa tiyuhin ng mga ito sa puntod ng dating kasintahang si Elena. Nalulungkot man siya sa sinapit nito, ngunit nangako siya sa harap ng libingan ni Elena na gagawin niya ang lahat para makabawi sa mga anak sa mga panahong wala siya sa tabi ng mga ito. Agad inilipat ni President Suhako ng tirahan ng kambal at si Tito Potpot sa magarbo at malawak na mansyon sa kilalang subdivision sa syudad. Ipinaayos din niya lahat ng kailangan upang makapag-aral sa unang pagkakataon ng kambal. Sumailalim ang mga ito sa mga pagsusulit at sa tulong ng tutor na ibinigay ng kanilang ama para makahabol sila sa lahat ng aralin, ay matagumpay nilang naipasa ang lahat ng ito. Potpot, I want you to enroll in driving school. Sambit ni President Suhako. No sir, I'm okay. I'm shy. Sagot nito habang nakangiti. No, you need it. And I also want to hire you as our family driver. Nahihiya man, ngunit tinanggap na rin niya. Tapos nun, pinahukay ni President Suhako ang nalalabing mga buto ni Elena at ipinakremate at nilagak ito sa maayos na columbarium. At doon, sama-sama silang humarap sa mas disenteng kinalalagyan ng mga labi ni Elena at natutuwang ibinahagi ng kambal na masaya silang makapiling ang kanilang ama na kailanman ay hindi nila inakalang makikita pa nila. Sa huli, inihatid ni Tito Potpot ang kambal at ang ama ng mga itong si President Suhako sa airport dahil sa unang pagkakataon, isasama naman niya at ipapasyal ang kanyang mga anak sa bansa kung saan siya nagmula at pinangarap nila ni Elena noon na magsasama ng habang buhay kasama ang kanilang magiging mga anak. Mag-iingat kayo doon Paalala ni Potpot sa kambal. Opo tito, saglit lang po kami doon. Magbabalik din po kami. Nakangiting wika ni Andrew. Siyempre, dadalan ka po namin ng pasalubong. Sabi naman ni Anika. Wala naman akong hinihinging pasalubong anak. Basta't masaya kayo, masaya na rin ako. Dati kayong natutulog sa kariton. Ngayon, papunta na kayo ng Japan. Sino bang hindi matutuwa? Masayang sabi ni Potpot. Inilahad ni Suhako ang kamay niya kay Potpot at yumuko. Thank you for being their family when I'm not here. No problem sir. They are like my kids. Sagot niya. Bago sila pumasok sa loob,
ay mahigpit at matagal nilang niyakap si Potpot. Halos ayaw pa nilang bumitaw. Hindi na rin nila mapigilan na hindi mapaluha dahil mamimiss nila ang kanilang tiyuhin kahit mamamasyal lang sila sa Japan. Tito, salamat po dahil kahit hindi ikaw ang tatay namin, ramdam naming anak mo pa rin kami. Wika ni Anika. Aba, oo naman. Sagot ni Potpot sabay ngiti na abot tenga. Unti-unti nang lumakad ang kambal papasok sa gate. Hawak ang kamay ng kanilang ama. Si Tito Potpot naman, nanatiling nakatayo sa gilid, tahimik at hawak ang susi ng kotse. Nang tuluyang mawala sa paningin niya ang kambal, saka siya bumuntong hininga at ngumiti ng payapa kahit may luha sa kanyang mga mata. Wakas! Shoutout po pala kay Luz Pora, Leggy Q2HD, Alma Rosales, Baby Alia Ray Uy with Mama Old, Merly ng Dasma Cavite, Lennox Alves, Melanie Sena Di Mapilis ng Saimsim Calamba Laguna, Jane and co-teachers of Marabut National High School, Yuriko Makunochi, OFW 6951 ng Qatar, Levi Dio, Jason Esmeralda with Prince Neil J. Cubita, Emily Pasyon ng Kabagan Isabela, Michelle Gimbo, Migs de la Cruz, Joy Marie Teves ng Hong Kong, Felix Berto Subieta, Virginia Mambahin at sa mga taga-Diwalwal Davao de Oro, Bani Balita, Teresa Balino, Edeline Miones, Wilfredo Mariano, Donna Palmares, Pilar Masa, Albert Bobis, Maridin Leonardo ng California, USA, Cecil Winnick ng California, USA, Marife Gonzalez ng Israel, kasama po kayo sa prayers namin, ingat po kayo dyan, Curlets ng Canada, Emma Gura ng Abu Dhabi, UAE, Remya Campbell Clarito ng Hong Kong, Jane Gilea, Aida Alulod, Jovelyn Sanchez, Koji S1E, Mirna Galicia, MC Bernarte ng Hong Kong, Cesar Montero, prayers po para sa mamang at papang nyo nasan man sila, Abarintos Mendoza ng Rome, Monet Rosillo, Maria Aurora Guazon, Isaac Villaruel, Joel Rosillo ng Tayog Pangasinan, Nori Saluta ng Bahrain, Maylin de la Cruz ng Pinaglabanan, Gawad Kalinga, Goa Kamsur, Olivia Dali, Preston Fan, Dario Cipriano, Alma Macabe, Marites Monje, Helen Evora Abe ng Calapan City, Mindoro, Mary Grace Gonzalez, Lori Rebong ng Hong Kong, Rose Soneta ng Greece, Monena Padernilla, Reynante Siena, Angelo Austria, Eleonora Escasura, Jen Esto ng Hong Kong, Maridel Cagbabanwa ng Hong Kong, Eva Calamba ng Hong Kong, Bel Hipolito, Alexto and JJ ng Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Linda Fulion ng Jumalig, Quezon, Roel La Chica, Pia Campa, Marife Avanzado Icaro na nagtatrabaho sa Riyadh pero taga San Pablo City, Aris Mendoza ng Alabang, Muntinlupa, Geraldine Hoshino ng Japan, salamat po sa pag-subscribe, Hans Andrade, Joan Denosa ng Capiz, Maribel Macaraig, Joselito Pascual, Edeline Miones, Marilu Tolentino, Consolacion Kabubas ng Katbalogan, Samar, Florial Kim, Renalyn Tabusaw and family at Miraballas family, Suslina Viernes, Melba Tauro, Kwentong Puso PH, Jonisha Barnes, Sara Famorca ng Canada, Nelly Torres, Arsenia Katimbuhan, Nida Moreno, Maria de la Cruz, Crescencia Valdez, Rome Olbale ng Rosales, Pangasinan, Hil Kasupanan, Antonio Garcia at Warlina Castor. Maraming salamat po sa inyong lahat and also please subscribe to my other channel, Dakilang Crisanto.